Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2171. Isinantibi ni Dwayne ang mga pagdududa sa kanyang puso at kinuha ang baso ng alak sa kanyang harapan. Upang maiwasan ang mga pansamantalang miyembro ng koponan na magsalita tungkol sa bagay na ito at kutsain siya dahil sa pag-aalala, mabilis niyang binago ang paksa at pinayagang uminom ang lahat. Alam ng ibang miyembro ng team kung ano ang iniisip niya. Natagpuan nila ito na nakakatawa, ngunit hindi nila ito ipinakita. Kahit papaano ay nagdusa na sila sa harap ni Dwayne noon. Sa oras na ito, natural na hindi nila siya lantarang kutsain. Oo, inom tayo, inom tayo. Actually, ang sarap ng alak sa bar na ito, chimed in ng isang miyembro ng team. Talagang marunong mag-enjoy ang mga taga-Fengli Nation. In terms of food, wine, and so on, they are much better than US. Sayang lang at hindi nila ginawa ang ganitong effort para sanayin ang tropa nila. The combat strength of their troops is much worse than our Fiery Wind Nations, another team member said. Kung tatanungin mo ako, ang mga tao ng Fengli Nation ay sakam sa kasiyahan at hindi nag-iisip tungkol sa pagpapabuti ng kanilang mga sarili. Kaya't ang ating Fiery Wind Nation ay naiwan sila sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban, sabi ng katabi niya. Sige, ingat, may tenga ang mga pader. Ito ang teritoryo ng Fengli Nation. Mag-ingat ka sa pagsasalita, paalala ni Dwayne. Hindi ako natatakot sa mga idiot na ito mula sa Fengli Nation, sabi ng isang miyembro ng koponan. Gayunpaman, bagaman sinabi ng miyembro ng koponan na ito, hindi niya namamalaya na hininaan ang kanyang boses nang magsalita siya. Bagamat hindi siya natatakot sa mga taong ito mula sa Fengli Nation, natalo lang siya. Bukod dito, mayroon silang misyon ngayon at ayaw nilang lumikha ng hindi kinakailangang gulo. Kaya naman, si Dwayne at ang iba ay muling tumutok sa alak na nasa harapan nila. Walang pinaghihinalaan ng mga miyembro ng team. Kinuha nila ang kanilang baso at uminom. Si Dwayne naman ay hindi mapakali. Bagamat hindi nagpakita ng abnormalidad si Alvin, pakiramdam niya ay may mali. Habang iniisip niya ito, medyo bumagal ang kilos niya sa pag-inom. Nang damputin ni Dwayne ang kanyang baso, bago pa ito umabot sa kanyang bibig ay naubos na ng kanyang mga pansamantalang kampan ang alak sa kanilang mga baso. Walang imik si Dwayne nang makita niya ito. Sino sa hukbo ang hindi mahilig uminom? Si Alvin at Bill, na nasa hindi kalayuan, ay nagpapansin din sa sitwasyon. Nang makita nila ang mga tao mula sa Fiery Wind Nation, hindi sila naghinala at isa-isang kinuha ang kanilang salamin. Tuwang-tuwa silang dalawa. Nako, biglang mahinang sabi ni Alvin. Mukhang may hindi umiinom. Obviously, nakita ni Alvin na mas mabagal ang mga galaw ni Dwayne kaysa sa iba. Ibig mong sabihin yung nasa gitna, sabi ni Bill. Palihim din niyang pinagmamasdan ang sitwasyon ni Dwayne at ng iba pa, kaya natural na alam niya kung sino ang kanyang mabuting kaibigan. Don't worry, di ba tinaas din niya yung baso niya? Malapit na siyang uminom. Medyo mabagal lang siya sa iba. Pero, biglang sumama ang pakiramdam ni Alvin dahil naalala niya ang sinabi ng nagbebenta sa kanya ng gamot. Ang kanyang gamot ay maaaring magpatamba ng isang elepante sa isang kisap mata. Ngayon, maaari itong magamit upang patumbahin ang isang tao nang walang problema. Bukod dito, ito ay napakabilis. Natakot si Alvin na hindi ito inumin ng nasa gitna bago pa ma-knockout ang iba. Mabilis na nauwi sa katotohanan ang pag-aalala ni Alvin. Pinatunayan ng mga katotohanan na hindi nagsisinungaling ang nagbenta ng gamot kay Alvin. Totoo ang gamot niya, at medyo maganda ang epekto nito. Ang mga tao mula sa Fiery Wind Nation ay nakainom lang ng alak at hindi nagtagal ay natamba sila. Sa mga oras na ito, kaka-rating pa lang ng baso ni Dwayne sa kanyang bibig, at wala man lang siyang oras para inumin ito. Pinagmasdan ni Dwayne ang mga pansamantalang nasasakupan niya na isa-isang nahulog na parang mga lasenggo matapos inumin ang alak sa kanilang mga baso. Gayunpaman, alam ni Dwayne na ang kanilang pagpapaubaya sa alkohol ay tiyak na hindi masama. Ito ay makikita sa kanilang nakaraang pagganap. Dati, wala silang nakikitang senyales ng paglalasing. Ngayon, nakainom lang sila ng isang baso, kaya imposibleng malasing sila.
At saka, kahit may nolising, imposibleng magkasabay silang lahat. Kaya naman, halatang may mali sa alak. Nang mapagtanto ito ay agad na itinapon ni Dwayne ang baso ng alak sa kanyang kamay. Nakaramdam siya ng matinding takot. At the same time, bigla siyang may naisip. May mali talaga. Dati, may pagdududa siya kung bakit biglang pumunta sina Bill at Alvin para makipag-chat sa bartender. Gayunpaman, nadama niya na ito ay hindi malamang. Sabagay, malamang hindi pa sila nakikilala nina Alvin at Bill. Sa makatuwid, kahit na may kinalaman sila sa bartender, wala itong kinalaman sa kanila. Bukod dito, ganoon din ang iniisip ng ibang miyembro ng team, kaya hindi na nag-isip si Dwayne sa direksyon na ito. Ngayon, tila hindi kasing simple sina Alvin at Bill. Bagamat walang ebidensya, ang unang pumasok sa isip ni Dwayne pagkatapos ng insidente ay sina Bill at Alvin. Subconsciously, tumingin si Dwayne kina Alvin at Bill, only to find that they were looking at him at this time. Nagsalubong ang kanilang mga tingin sa hangin, at tila naiintindihan nila ang iniisip ng isa't isa. Nakilala nila ako at papunta sa akin. Ang kaisipang ito ay sabay na umusbong sa isipan nina Alvin at Dwayne. Hindi pa rin makapaniwala si Alvin. Ang mga taong ito mula sa Fiery Wind Country na tumatakas ay dapat na piniling magtago sa oras na ito. Bakit nila pipiliin na ilantad ang kanilang mga sarili para sa isang maliit na sundalong tulad niya? May pagdududa din si Dwayne sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung paano at kailan sila nakilala ni Alvin. Noong kalalabas lang nila sa kampo ng militar o pagkatapos nilang pumasok sa bar. Pareho silang may pagdududa sa kanilang mga puso, ngunit isang bagay ang tiyak. Nakita nilang dalawa ang puot ng kabilang partido. Ilang saglit tila may mga sparks sa kanilang mga titig. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Bill kay Alvin. Hindi inaasahan ni Bill na magaganap ang ganitong sakuna sa orihinal nilang plano. Namiss talaga nila ang isa. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay na-knockout at ang kabilang partido ay naiwan na may isang tao lamang. Sa kabilang banda, may dalawang tao sa gilid nila. Kahit na ang mga tao mula sa Fiery Wind Country ay makapangyarihan, nadama ni Bill na mayroon pa rin silang lakas upang lumaban. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Alvin. Nakita niya ang kakayahan ng mga tao mula sa Fiery Wind Country. Sila ay medyo makapangyarihan, mas malakas kaysa sa kanilang dalawa. Kahit iisang tao lang ang naiwan sa kabilang partido, hindi inakala ni Alvin na matatalo nila ni Bill ang kabilang partido kung magsanib puwersa sila. Kaya naman, naramdaman ni Alvin na ang pinakaligtas na gawin sa mga oras na ito ay lumikas muna. Halatang nakilala sila ng kabilang partido. To be exact, nakilala na nila siya. Ramdam na ramdam niya sa mga mata ng kabilang partido ang pagpatay na layunin. Kung patuloy silang mananatili rito, parehong nasa panganib sila ni Bill. Una, gayunpaman, bago natapos ni Alvin ang kanyang mga salita, nakagawa na si Dwayne ng kanyang hakbang. Ang kabilang partido ay hindi nakatakas, ngunit sumugod sa kanila sa napakabilis na bilis. May sumugod na parang bala. Ang distansya sa pagitan ng dalawang partido ay hindi masyadong malayo sa simula, at ang bilis ng kabilang partido ay mabilis. Sa isang kisap mata ay nakarating na siya sa harap nina Alvin at Bill. Matapos ang maikling sandali ng pagsasaalang-alang, sa wakas ay nagpa siya si Dwayne na direktang atakihin si Alvin. Bagamat may ibang mga sundalo sa bar na ito at mahirap kung mapapansin sila, wala siyang oras para isipin iyon. Ngunit sa oras na ito, wala siyang masyadong pakialam. Inatake na sila ni Alvin, ibig sabihin ay nakilala na niya sila. Bukod dito, nadroga ang kanyang mga nasasakupan, kaya imposibleng mailabas niya sila rito ng ligtas. Kung ganoon, tumakas man siya ngayon, siya na lang ang matitira. Bukod dito, tiyak na magiging mapagbantay ang panig ni Alvin. Wala nang magandang pagkakataon tulad ngayon sa hinaharap. Kaya naman, nagpa siya si Dwayne na kunin ang panganib sa huli. Kung titignan ang sitwasyon ngayon, mukhang hindi napansin ni Alvin ang ibang mga sundalo sa bar na ito, kaya hindi na siya humingi ng tulong. Ang kailangan niyang harapin ay dalawang baguhang sundalo lamang, sina Alvin at Bill. Ang mga pagkakataon ng tagumpay ay napakataas pa rin. Tungkol naman sa mga sundalong nakasuot ng sibilyan, bagamat sila ay magulo, tiyak na ituturing nila ang lugar na ito bilang isang ordinaryong labanan sa simula. Kung ganoon, hindi naman sila aatake.
Sa oras na mag-react sila, aalis na sana siya kasama si Alvin. Hanggat kaya niyang kunin si Alvin, ito ay isang tagumpay. Kahit na mawala sa kanya ang lahat, sulit ito. Bukod dito, ang mga taong iyon ay pansamantalang mga subordinate lamang niya. Kung sila ay namatay, gayon din. Walang dapat ikaawa. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, naramdaman pa rin ni Dwayne na ang pagkuha kay Alvin ang pinakaangkop na gawin sa sandaling ito. Nang makita ni Alvin ang kabilang partido na sumusugod sa kanya at kay Bill, naisip niya kung gaano kalakas ang kabilang partido. Mabilis niyang sinigawan si Bill, "Let's go all out." Hinihintay ni Bill ang mga salitang iyon. Nakita rin niya si Dwayne na sumusugod sa kanya at kay Alvin. Gayunpaman, hindi siya natakot. Sa halip, natuwa siya. Mayroon lamang isang especially iya na natitira sa Fiery Wind Nation. Hanggat nahuli nila siya, magagawa nilang mahuli ang lahat ng mga especially iya ng Fiery Wind Nation sa isang iglap. Tiyak na magiging malaki ang ganitong kontribusyon. "Halika, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas." Sigaw ni Bill at naikuyom ang mga kamao. Sa halip na umatras, sinugod niya si Dwayne. Laking gulat ni Alvin nang makita ang gawin ng kanyang mabuting kaibigan. Alam niyang makapangyarihan si Dwayne, at alam din niyang mas mababa ang matalik niyang kaibigan sa especially iya na ito ng Fiery Wind Nation. Sinadya ni Alvin na pigilan si Bill, ngunit tila huli na ang lahat. Kabanata 2172. Higit na malakas ang katawan ni Bill kaysa kay Alvin. Bukod dito, siya ay nagsasanay sa kampo ng militar sa panahong ito at madalas na nagbibigay sa sarili ng karagdagang pagsasanay. Kaya naman, mukhang napakalakas ni Bill at kadalasan ay nakakamit ang magagandang resulta kapag nag-sparring sa koponan. Bukod dito, madalas tumambay sina Bill at Alvin sa mga lugar tulad ng mga bar, kaya hindi maiiwasan ang pag-aaway. Kaya naman, pareho silang may mayaman na karanasan sa aspetong ito. Dahil dito, lubos na nagtiwala si Bill sa kanyang sarili. Bagamat ang mga especially iya mula sa Blazing Wind Nation ay tila napakalakas sa kanyang mga kaibigan, si Bill ay matatag na naniniwala na tiyak na magagawa niyang talunin sila. Sa oras na iyon, maipapadala niya ang mga especially iya na ito mula sa Blazing Wind Nation hanggang sa tuktok. Siya ay nagpasya na ito ay isang mahusay na tagumpay. Gayunpaman, si Alvin, na nakakita ng paraan ng mga especially iya ng Fiery Wind Nation, ay hindi kasing optimistiko ni Bill. Alam niya na hindi siya katapat ng mga especially iya ng Fiery Wind Nation, at ang mga kasanayan ni Bill ay halos pareho sa kanya. Kahit na pinagbuti niya ang kanyang mga kasanayan pagkatapos ng pagsasanay sa kampo ng militar sa loob ng isang panahon, tiyak na hindi siya mas mahusay kaysa kay Alvin. Kung tutuusin, si Alvin ay hindi huminto sa pagsasanay, at siya ay nagsasanay ng husto sa ilalim ng pangangasiwa ni Bernard. Kaya naman, alam ni Alvin na si Bill ay hindi katugma ng mga especially iya. Gayunpaman, nakagawa na si Bill ng kanyang hakbang, at nasa harapan na niya ang mga especially iya ng Fiery Wind Nation. Hindi na siya naka-atras, kaya napanganga na lang siya at sumunod. Bang! Si Bill, na unang gumalaw, ay tumayo sa harap ni Alvin at humarap kay Dwayne. Siya ang unang nakipagpalitan ng suntok kay Dwayne. Si Bill, na orihinal na puno ng kumpiyansa, ay nagpakawala ng isang nakakaiyak na hiyaw sa sandaling sila ay magkakilala. Iniwasan ni Dwayne ang kamao ni Bill gamit ang isang sidestep. Tapos, hindi siya tumigil sa paggalaw. Bahagya siyang tumalikod at ginamit ang kanyang siko para tumama sa dibdib ni Bill. Agad na naramdaman ni Bill na hindi maayos ang kanyang paghinga, parang sisabog na ang kanyang dibdib. Pagkatapos, may nalasahan siyang matamis sa kanyang lalamunan at nagkaroon ng gana sa pagluwa ng dugo. Gayunpaman, hindi pa tapos ang pag-atake ni Dwayne. Matapos hampasin ng siko si Bill, diretso niyang hinawakan ang isa sa mga braso ni Bill at inihagis ito sa kanyang balikat. Bang! Pakiramdam ni Bill ay madudurog ang lahat ng kanyang buto. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto ni Bill ang agwat sa pagitan nila. Sa isang iglap lang nangyari ang lahat at hindi man lang niya nagawang hawakan. Isang suntok lang ang nagawa niya at walang nagawa ang suntok na iyon. Kasunod nito, ang kabilang partido ay naglunsad ng isang serye ng mga pag-atake at siya ay nabawasan sa ganitong estado, na agad na nawala ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang mas nakakatakot ay kapag may intensyon ng kabilang partido na patayin siya, wala na siyang kakayahang umiwas.
Napangiti ng mapait si Bill sa kanyang puso. Bagamat narinig niya mula kay Alvin na ang mga especially iyan na ito mula sa Fiery Wind Nation ay napakalakas, hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Kaya naman, bagamat handa siya sa pag-iisip, hindi niya inasahan na ganoon kalakas ang kabilang partido. Kung ikukumpara sa kabilang partido, halatang hindi siya ka-level. Sa harap ng kabilang partido, para siyang bata na kaharap ang isang malakas na lalaki. Wala siyang kahit katiting na kakayahan na lumaban. Buntong hininga, kung alam ko lang, hindi sana ako naging impulsive, nanghihinayang sabi ni Bill. Gayunpaman, huli na ang lahat. Maaari lamang nilang isuko ang kanilang sarili sa kapalaran. Hindi akalain ni Bill na may mababago si Alvin ngayong natalo siya dahil alam din niyang ang lakas ni Alvin ay katulad niya. Kung hindi siya makakaligtas sa isang galaw mula sa especially iyang ito mula sa Fiery Wind Nation, hindi rin magagawa ni Alvin. Sa makatuwid, walang makapagliligtas sa kanya ngayon. Maaari lamang niyang ipagdasal na ang especially iya na ito mula sa Fiery Wind Nation ay hindi siya patayin. Gayunpaman, ang kaisipang ito ay tila hindi masyadong makatotohanan. Sa paghusga sa mga pamamaraan ng kabilang partido, hindi siya mukhang isang maawang tao. Hindi naman masyadong nagulat si Dwayne nang makitang natalo si Bill sa isang galaw dahil alam na niya na si Bill at Alvin ay mga bagong recruit pa lang nakakapasok lang sa kampo ng militar. Tiyak na limitado ang kanilang lakas. Paano siya? Isa siyang haring sundalo. Paano maihahambing sa kanya ang mga bagong recruit na ito? Sa makatuwid, hindi naramdaman ni Dwayne ang isang pakiramdam ng tagumpay sa pagkatalo kay Bill. Kung hindi dahil sa pangangailangan ng misyon, hindi sana siya umatake ng bagong recruit. Isa, pababa, isa na iwan, naisip ni Dwayne sa sarili, at tatalikod na sana at ipagpatuloy ang pag-atake kay Bill. Subalit, nang tatalikod na sana siya ay bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang likuran. Nang hindi nag-iisip, bigla siyang umiwas sa gilid. Kasunod nito, isang punyal ang tumusok sa kanyang tadyang, na naghiwas sa kanyang balat. Kung hindi dahil sa kanyang pagbabantay at pag-iwas sa oras, natakot siya na hindi siya makakaranas ng ganoong kaunting pinsala. Nagulat at natarante si Dwayne. Sa sandaling ito, napagtanto niya na ang tumambanggan lang sa kanya ay si Arvin, ang target niya sa pagkakataong ito. Good, very good. Sinaktan mo talaga ako. Just wait and see kung paano kita haharapin kapag nahuli kita. Malamig na sabi ni Dwayne. Hindi muna sineryoso ni Dwayne si Alvin. Sa kanyang palagay, hindi ito mangangailangan ng higit na pagsisikap na harapin si Alvin kaysa sa pakikitungo kay Bill. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya pala ang masusugatan ni Alvin. Kahit maliit na sugat lang sa balat niya at hindi gaanong dugo, nakakahiya pa rin kay Dwayne. Kung ang balitang siya ay nasugatan ng isang bagong recruit ay kumalat, saan niya ilalagay ang kanyang mukha? Habang galit na galit si Dwayne, naramdaman ni Alvin na sayang. Ang pagkakataon na ngayon lang ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanya. Ang atensyon ni Dwayne ay kay Bill, at ang likod nito ay nakaharap sa kanya. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanya na maglunsad ng sneak attack. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Alvin na magiging napakapuyat ni Dwayne. Talagang umiwas siya sa kritikal na sandali at iniwasan ang kanyang mahahalagang bahagi. Sa kasong ito, kahit na nasaktan niya si Dwayne, hindi niya nagawang magdulot ng labis na pinsala sa kanya. Gayunpaman, alam din ni Alvin na hindi ito ang oras para managhoy. Matapos makaligtaan ang kanyang pag-atake, inikot niya ang kanyang kanang kamay at iniba ang direksyon ng punyal, at nagpatuloy sa pagsaksak kay Dwayne. Mabuti naman, kinaikit ni Dwayne ang kanyang mga mata at naglabas ng nakakagigil na aura. Sa pagharap sa atake ni Alvin, hindi siya umatras at gumanti. Akmang sasaksakin na ng punyal ni Arvin si Dwayne, biglang pumihit ang katawan ni Dwayne na parang ahas, dahilan para makaligtaan muli ang atake ni Arvin. Gayunpaman, nang umabot ang braso ni Arvin, itinuwid ni Dwayne ang kanang kamay, ginawang kutsilyo ang kamao, at tinadtad sa pulso ni Arvin. Naramdaman ni Alvin ang sakit. Ang kanyang pulso ay lumuwag, at ang punyal sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Napakunot ang noo niya dahil sa sakit. Gayunpaman, si Alvin, na madalas lumaban mula pagkabata at umaasa sa sarili, ay hindi ugali na maghintay sa kamatayan. Alam niya na sa maraming pagkakataon, mas mabuting umasa sa sarili kaysa umasa sa iba.
Kaya naman, hanggat humihinga pa siya, hindi siya susuko. Alam din ni Alvin na kung susuko siya ngayon ay baka mapugutan siya ng ulo. Ayaw pa niyang mamatay kaya kahit gaano pa kasakit ang sakit na nararamdaman ni Alvin. Itinaas ni Alvin ang kanang paa at ginamit ang tuhod para tumama sa tiyan ni Dwayne. Gayunpaman, umiwas si Dwayne gamit ang kanyang baywang na para bang alam niyang gagawin niya iyon. Pagkatapos, pinahaba niya ang kanang paa at sinipa ang guya ni Alvin. Naramdaman agad ni Alvin na nabugbog ang kanyang binti. Kung titingnan niya ito ngayon, akala niya'y bagbog na ito. Isang mapanuksong ngiti ang ipinakita ni Dwayne, tinutuya si Arvin dahil sa gustong lumaban. Sa palagay ni Dwayne, masyadong mababa ang kakayahan ni Arvin. Siya na lang ang natira kay Dwayne. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Dwayne ay hindi sumuko si Alvin kahit sa puntong ito. Nasugatan ang mga kamay at paa, nontog ang ulo ni Alvin. Medyo na-distract si Dwayne at minamaliit si Alvin. This time, nontog na talaga si Alvin. Napakalakas ng pagkakatok ng ulo ni Alvin sa ulo ni Dwayne. Naramdaman agad ni Dwayne na nakakakita siya ng mga bituin at umiinit ang ulo niya. Hindi rin maganda ang pakiramdam ni Alvin. Kung tutuusin, ginamit niya ang sarili niyang ulo para salakayin si Dwayne, kaya naranasan niya ang parehong dami ng pinsala sa ulo ni Dwayne. Sa bagay, hindi naman bakal ang ulo niya. Ang pagpapakamatay na pag-atake ni Alvin ay ganap na pumukaw sa pagpatay na layunin sa puso ni Dwayne. Bagamat hindi niya kayang patayin si Alvin ngayon dahil sa misyon, hindi niya inisip na turuan si Alvin ng magandang aral at pahirapan siya ng mas masahol pa sa kamatayan. Nililigawan mo si kamatayan, tinitigil ng masama ni Dwayne si Alvin. Pagkatapos, hinawakan niya ng kanang kamay ang braso ni Alvin at pilit na pinahihit iyon. Pagkatapos, narinig ang tunog ng mga buto. Nabali talaga ang braso ni Alvin ni Dwayne. Ah! Sigaw ni Alvin. Ang kanyang mukha ay namutla at siya ay halos himatayan dahil sa matinding sakit. Gayunpaman, mabangis din si Alvin. Alam niyang hindi siya mahihimatay ngayon. Kung gagawin niya, matatapos na ang lahat. Ang tanging armas na magagamit niya ngayon ay ang kanyang ulo. Kaya naman, muli niyang ibinagsak ang ulo kay Dwayne. Sa pagkakataong ito ay mas malupit at malakas kaysa dati. Ulit, napangisi si Dwayne nang makita ang kinikilos ni Alvin. Medyo na-distract at pabaya siya kanina, na nagresulta sa pagkatok sa kanya ni Alvin. Gayunpaman, hindi na siya magiging pabaya. Simpleng wishful thinking lang ang iniisip ni Alvin na kaya niya itong katukin muli. Subalit, nang malapit nang umiwas si Dwayne, bigla niyang naramdaman ang paghawak sa kanyang mga paa. Pagkatapos, pilit siyang kinaladkad ng kabilang partido dahilan para mawalan siya ng balanse at matamba sa direksyon ni Alvin. Kabanata 2173. Walang malaking pag-asa si Arvin sa kanyang pag-atake sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang nakaraang pag-atake ay higit pa o hindi gaanong isang sneak attack. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ang kabilang partido. At saka, ang kabilang partido ay hindi isang ordinaryong tao, kaya imposible para sa kanya na mahulog sa parehong lugar ng 2 beses. Sa makatuwid, ang pag-atake ni Arvin sa pagkakataong ito ay higit pa o hindi gaanong desperado. Bukod sa kanyang ulo, na maaari pa ring makaranas ng higit na nakamamatay na pinsala, ang kanyang mga paa ay nasugatan lahat at hindi siya makapagbigay ng anumang lakas. Kaya naman, pinili niyang i-headbutt ulit si Dwayne dahil wala na siyang ibang choice. Nang i-headbutt siya ni Arvin ay umiwas nga si Dwayne. Nalungkot si Arvin. Ang resulta na ito ay nabigo sa kanya, ngunit ito ay may katuturan. Ang kanyang pag-atake sa pagkakataong ito ay malamang na walang epekto. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Elvin na si Dwayne, na umiiwas, ay biglang bumagsak sa kanya nang walang anumang babala. Bahagyang natigilan si Elvin, ngunit hindi nagtagal ay tuwang-tuwa siya. Ipinagpatuloy niya ang pag-headbutt kay Dwayne ng mas mabilis at mas malakas. Hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin alam ni Arvin kung bakit bigla na lang siyang nilingan ni Dwayne. Gayunpaman, wala siyang oras o mood para isipin iyon. Ito ay isang pambihira at panandaliang pagkakataon na ayaw niyang bitawan. Nagmura si Dwayne sa loob habang pinagmamasdan ang papalapit na anino. Gayunpaman, nawalan na siya ng balanse at hindi nakaiwas sa oras. Bang! Muling nagbanggaan ang ulo nina Arvin at Dwayne.
Pakiramdam ni Arvin ay lalong nahihilo ang kanyang ulo. May buzzing sound sa ulo niya, at parang magkaka-concussion siya. Sa harap niya, halos hindi niya makita ang especially iya mula sa Fiery Wind Nation na nasa harapan niya mismo. Nahihirapan si Arvin, pero mas nahihirapan si Dwayne. Si Arvin ay dumating na handa sa pagkakataong ito, ngunit si Dwayne ang tumanggap ng pag-atake ng pasibo. Isa pa, hindi siya handa. Sa una, kumpiyansa siyang maiiwasan niya ang pag-atake, ngunit bigla siyang nawala ng balanse at aksidenteng natanggap ang pag-atake. Isa pa, bahagi ng headbutt ni Arvin ang tumama sa kaliwang mata ni Dwayne. Sa isang iglap, naramdaman ni Dwayne ang matinding kirot sa kaliwang mata at mabilis itong namamaga. Bukod dito, ang kanyang kaliwang mata ay tila nawalan ng orihinal na paggana. Nagdilim ang paningin niya at wala siyang makita. Napasigaw si Dwayne sa sakit. Hindi gaanong naiiba ang kanyang sigaw kay Bill. Ang matinding sakit ay bumalot sa kanyang buong katawan sa isang iglap, dahilan upang siya ay umindayog. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita ni Alvin si Bill sa lupa. Ito pala ang dahilan kung bakit nawala ng balanse ang especially iya mula sa Blazing Wind Nation ay dahil nakahawak si Bill sa kanyang mga binti mula sa ibaba. Gayunpaman, si Bill ay malubhang nasugatan ng especially iya ng Blazing Wind Nation. Kaya, sa sandaling ito na ang limitasyon ng kung ano ang maaari niyang gawin upang mawalan ng balanse ang kabilang partido. Sa sandaling ito, hindi makatayo si Bill. Maaari lamang siyang magpatuloy sa paghiga sa lupa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa especially iya ng Blazing Wind Nation. Papatayin ko kayong lahat, galit na galit si Dwayne. Noong una, naisip ni Dwayne na magiging isang piraso ng cake para sa kanya na ibagsak sina Arvin at Bill sa kanyang mga kakayahan. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng magkabilang partido. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Dwayne na talagang magdaranas siya ng napakalaking kawalan sa kamay ng dalawang baguhang recruit na ito. Wala pa ring nakikita ang kaliwang mata niya. Napakasakit nito at nahihilo ang kanyang ulo. Dapat malaman na mula nang siya ay pumasok sa hukbo, si Dwayne ay hindi kailanman nakaranas ng ganoong kalaking kawalan. Sa huli, natalo siya sa kamay ng dalawang baguhang ito. Paanong hindi siya magagalit? Gayunpaman, kahit na sina Bill at Arvin ay nagdulot ng kaunting pinsala kay Dwayne at kahit na naging sanhi ng pansamantalang pagkawala ng kakayahan ng kanyang kaliwang mata na makakita, hindi ito nakamamatay. May sapat pang lakas si Dwayne para patayin sila. Sa sandaling ito, ganap na galit si Dwayne. Gusto niyang patayin si Bill, pilayin si Arvin, at pahirapan hanggang mamatay si Arvin matapos mahanap ang hiyas na iyon. Sinipa ng galit na si Dwayne si Bill. Si Bill ay dumula sa lupa sa loob ng 6 hanggang 7 metro at huminto lamang nang may makabangga siyang bisita. Gayunpaman, nabali na ng galit na sipa ni Dwayne ang ilang tadyang ni Bill. Makakaramdam ng matinding sakit si Bill sa tuwing humihinga siya. Kung hindi lang dahil sa sobrang tibay niya, kanina pa siya hinimatay. Matapos sipain si Bill, ginamit ni Dwayne ang kaliwang kamay para sakalin ang leeg ni Arvin at itinaas siya ng mag-isa. Nasaan ang space-time key? Tanong ni Dwayne. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Gusto niyang makuha ang space-time key, sa lalong madaling panahon, kumpletuhin ang misyon, at pagkatapos ay patayin si Arvin. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, nahihirapang sabi ni Arvin. Si Arvin ay nagsasalita ng wika ng Fengli Nation, kaya natural niyang naiintindihan. Gayunpaman, hindi niya naintindihan ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Dwayne. Ano ang space-time key? Hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Bukod dito, palaging iniisip ni Arvin na ang mga especially iya na ito mula sa Fiery Wind Nation ay pumunta rito para sa isang mahalagang bagay, at ang bagay na ito ay tiyak na walang kinalaman sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Dwayne, si Arvin, na hindi masyadong torpe, ay biglang naramdaman na ang kanyang mga naiisip noon ay maaaring mali. Hindi siya nakakapagtaka na makilala niya ang mga especially iyang ito mula sa Fiery Wind Nation sa bar ngayong gabi. Kung tutuusin, nakita na niya sila dati. Gayunpaman, kakaiba na nakilala siya ng mga especially iyang ito at inatake siya. Isa lang siyang ordinaryong recruit. Malamang na hindi siya nakilala ng mga especially iya na ito mula sa Fiery Wind Nation. Kahit na nagkita na sila minsan sa kampo, malamang hindi na nila siya maalala.
Hindi na kailangang alalahanin nila ang isang hindi gaanong mahalaga. Ang pag-atres, kahit nakilala nila siya, hindi na kailangan para sa kanila na kumilos. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga tao sa windy country na naghahanap ng mga especially iyan ng fiery wind country. Hindi nila dapat ilantad ang kanilang mga sarili para sa isang hamak na tao tulad niya. Para sa kanila, ito ay hindi katumbas ng halaga. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Ang mga especially iyan na ito mula sa Fiery Wind Nation ay hindi lamang nakilala siya, ngunit kinuha din ang panganib na malantad sa pag-atake sa kanya. Ngayon, nagtanong pa sila sa kanya. Obviously, hindi nila siya inatake out of the blue. Sa simula pa lang ay pinag-isipan na nila ito. Kung hindi, ang mga especially iyan na ito ay direktang pumatay sa kanya sa halip na magtanong sa kanya. Sa isang iglap, maraming bagay ang naisip at naunawaan ni Arvin. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang tanong ng kabilang partido. Gayunpaman, hindi maisip ni Arvin kung bakit siya hinahanap ng mga taong ito. Ano ang space-time key? Hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Hindi kaya maling tao ang hinahanap nila. Hindi nila siya hinahanap, ngunit naghahanap sila ng maling tao. Hindi ito imposible, ngunit katutubo na naramdaman ni Arvin na hindi masyadong mataas ang posibilidad na ito. Marahil ay pinupuntirya siya ng mga taong ito. Hindi nagsinungaling si Arvin kay Dwayne. Hindi niya talaga maintindihan ang pinag-uusapan ng kabilang partido. Naglakas loob ka pa ring maging matigas ang ulo. Hindi naniwala si Dwayne sa sinabi ni Arvin. Sa kanyang palagay, matigas ang ulo ni Arvin at ayaw ipaalam ang kinaroroonan ng gemstone. Kung tutuusin, hindi siya naniniwala na si General Angus ay makakakuha ng maling impormasyon. Bukod dito, mayroon na silang misyon na may kaugnayan sa gemstone na ito. Sa makatuwid, ang gemstone ay dapat nakasama ng bagong recruit na ito. Kaya naman naramdaman ni Dwayne na sinasabi ito ni Arvin dahil ayaw niyang ibigay ang gemstone. Gayunpaman, hindi siya nagulat sa sitwasyong ito. Pagkatapos ng lahat, ang batong pang-alahas ay masyadong mahalaga. Maging si General Angus at ang mga nakatataas ay pinahahalagahan ito ng husto. Ito ay malinaw na hindi isang ordinaryong bagay. Natural na alam ni Arvin ang kahalagahan ng gemstone at hindi ito madaling ibigay. Hindi ko talaga alam ang sinasabi mo, ani Arvin. Very well, parang gusto mong matikman ang mga paraan ng interogasyon ng ating Fiery Wind Nation, ani Dwayne na may singkit na mga mata na puno ng babala. Gayunpaman, alam din ni Dwayne na hindi ito lugar para sa interogasyon. Kung gusto niyang alamin ang kinaroroonan ng gemstone, siguradong hindi niya ito magagawa dito. Casual na tanong niya, at hindi niya inaasahan na ganoon kadaling sasabihin ni Elvan. Hinawakan ni Dwayne si Arvin at aalis na sana. Takot na takot si Arvin dahil alam niyang kapag siya ay kinuha, hindi malaki ang tsansa na makabalik siya ng buhay. Kaya naman, marahas na nagpumigla si Arvin para makawala sa kontrol ni Dwayne. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang saysay. Si Dwayne ay mas malakas kaysa sa kanya. Isa pa, nasugatan si Arvin at wala nang masyadong lakas. Sa makatuwid, ito ay natural na walang silbi. Napatingin si Dwayne kay Arvin na nagpupumiglas sa kanyang kamay at nagpakita ng malamig na ngiti. Gayunpaman, hindi niya ito isinasa puso. Gayunpaman, nang lumingon si Dwayne, natigil ang ngiti sa kanyang mukha dahil may ilang matipunong lalaki ang sumulpot sa kanyang harapan at hamarang sa kanyang dinadaanan. Walang kamalay-malay na tumingin si Dwayne sa direksyon ng mga sundalo ng Windy Wind Nation at napagtanto na nakaupo pa rin sila doon. Hindi nakatingin ang mga mata nila sa direksyon niya na para bang wala silang pakialam sa nangyayari dito. Palihim na nakahinga ng maluwag si Dwayne. Bagamat ang mga sundalong iyon ay hindi kasing lakas niya, siya ay nasa panganib kapag sila ay nagsaanib puwersa. Tutal, mag-isa lang siya ngayon at kailangang isama si Arvin. Mas magiging mahirap para sa kanya ang matagumpay na umalis. Kabanata 2174. Friend, ako ang manager dito. Pwede bang hayaan mo muna siya? Sa sandaling ito, isang medyo may edad na lalaki ang lumabas mula sa karamihan at kinausap si Dwayne. Nakatingin siya kay Alvin na nasa kamay ni Dwayne. Hindi kilala ng nasa katanghaliang gulang si Alvin, ngunit siya ang tagapamahala rito at kailangang maging responsable sa kaligtasan ng mga bisita. Kung walang nagmamalasakit sa sinumang nasangkot sa gulo, sino ang maglalakas loob na pumunta rito sa hinaharap?
Kaya naman, kailangan niyang humakbang kapag nahaharap sa ganoong sitwasyon. Noong nag-aaway si Dwayne kina Bill at Alvin, may nakakita na nito at nag-abiso sa security. Nang makita ng security na parang napakalakas ni Dwayne, nagpaalam sila sa manager. Masama ang kalagayan ni Alvin ngayon. May mga sugat siya at sinasakal ni Dwayne gamit ang isang kamay. Tila napansin ng manager ng bartender na namumula ang mukha ni Alvin dahil sa hirap sa paghinga. Parang nasa panganib siya anumang oras. Kaya naman, pumasok siya at hiniling kay Dwayne na pakawalan si Alvin. At least, hindi niya kayang hayaang mamatay si Alvin dito. Kung may namatay dito, malaki ang epekto nito sa kanilang negosyo. Bahagyang kumunat ang noo ni Dwayne. Nataranta rin siya kina Bill at Alvin kanina lang. Noong una, gusto niyang ibaba si Alvin sa lalong madaling panahon at mabilis na umalis kasama niya. Gusto niyang humanap ng lugar kung saan siya makakapag-interrogate kay Alvin at mahanap ang space-time key. Gayunpaman, nagalit si Dwayne sa walang hiyang estilo ng pag-aaway ni Bill at Alvin, kaya mas pinalo niya sila. Isa pa, medyo magulo ang ulo niya dahil sa galit, kaya hindi niya agad naalis si Alvin. Dahil dito, ikinaalarma ng mga security guard at manager ang komosayon dito. This is a personal grudge between me and him. Sana hindi ka makialam, sabi ni Dwayne sa manager na walang balak na pakawalan si Alvin. Anong biro? They took the risk to come here for Alvin and the gem in his hands. Ngayon, sa wakas ay naakit niya si Alvin palabas ng campsite na may pukana at nahuli siya. Nang makitang malapit nang matapos ang misyon, paano payag si Dwayne na palayain si Alvin? Friend, we are open to do business. We are very happy that you can come to play, and we welcome you very much. Gayunpaman, kung manggugulo ka rito, hindi kami magiging magalang. Nang makitang hindi siya binigyan ni Dao ng anumang mukha, nakaramdam ng galit ang manager sa kanyang puso. Hanggat pinakawalan ni Dwayne si Alvin, wala siyang pakialam sa bagay na ito. Hindi naman kasi siya pamilyar kay Alvin. Hanggat hindi sila nag-away dito at walang namatay dito, wala siyang pakialam. Kung ano ang mangyayari pagkalabas nila ng bar, hindi niya iyon inaalala. Kung tutuusin, bar manager lang siya, hindi miyembro ng National Guard. Gaya nga ng sinabi ko, ito ay isang personal na usapin sa pagitan ko at sa kanya. Ayokong may nakikialam pa, pero alam din niya na pinakamabuting huwag masyadong makisali sa mga taong ito. Ang misyon ang pinakamahalaga. Kaya naman, pinalambot ni Dwayne ang kanyang tono at sinabi sa manager, I'm sorry to disturb your business. I'll take him away now. I will not make you any trouble here. Pagkasabi nun, gusto ni Dwayne na umalis kasama si Alvin. Gayunpaman, ang manager ay sumulong at hamarang sa kanyang daan. Umabant din ang mga security guard sa likod ng manager at tinitigan si Dwayne. Tila hanggat nag-uutos ang manager, magdadabog sila para ibaba si Dwayne at turuan siya ng leksyon. Ipapaalam nila sa kanya na hindi siya maaaring kumilos ng masama kahit saan. Kaibigan, ibaba mo siya. Tumingin ang manager kay Dwayne at sinabing, I don't want to interfere in your personal matters, but this is our bar. Kung meron man, you can look for him after he left the bar. He's here now, so he's our guest. We have the obligation to ensure the safety of our guests. Kung mag-aaway sina Dwayne at Alvin sa labas ng bar, natural na hindi makikialam ang manager. Gayunpaman, nasa bar ngayon si Alvin, kaya hindi niya napapanood si Dwayne na kinukuha si Alvin. Kung tutuusin, hindi payag si Alvin na umalis. Kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ni Alvin sa bar. Kung si Alvin ang mag-isa na lumabas ng bar at si Dwayne ang humarap sa kanya, natural na hindi makikialam ang manager. Pero halata namang ayaw umalis ni Alvin at nagpumilit si Dwayne na ilayo siya. Ito ay isang bagay na hindi sinang-ayunan ng manager. Kung tutuusin, ang away ni Alvin at Dwayne ay nakakuha ng atensyon ng maraming bisita. Itong mga bisitang pumunta sa bar para magsaya ay lahat nanunood. Kung hindi mahawakan ng maayos ng manager ang bagay na ito, malaki ang epekto nito sa reputasyon ng bar. Inis din ni Dwayne ang manager na ito. Alam din niya na maraming sundalo sa malapit na nakasuot ng casual. Bagamat tila sila ay umiinom at ayaw makialam sa negosyo ng ibang tao,
Ang isa pang segundo ng pagkaantala dito ay mangangahulugan ng isa pang segundo ng panganib. Sino ang nakakaalam kung ang mga lasing na sundalong ito ay biglang mababaliw at makikialam sa negosyo ng ibang tao? Ayaw ni Dwayne na maging busybody. Ayaw niyang maging busybody. Ayaw niyang maging busybody. Hindi ko siya papakawalan. Kung hindi ka aalis sa harap ko, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Tumingin si Dwayne sa manager at sa mga security guard at walang bahid ng takot sa mukha niya. Bagamat mahigit 100 ang mga security guard at nag-iisa siya, hindi nakaramdam ng kahit kititing na takot si Dwayne. Ito ay dahil nakikita niya na ang mga security guard na ito ay mga ordinaryong tao lamang. Bahagyang mas malakas sila kaysa sa mga ordinaryong tao at hindi maihahambing sa kanya. Kaya naman, kahit marami sila, hindi sineryoso ni Dwayne. Ang talagang kinatatakutan niya ay ang mga sundalong nag-iinuman pa. Sa oras na ito, nagsimulang magpumigla si Alvin. Nakita rin niya ang sitwasyon sa paligid niya. Alam niyang ito na ang huling pag-asa niyang maligtas. Kung siya ay kinuha ng especially iyang ito mula sa Fiery Wind Nation, malamang na mamatay siya. Ngayon, lumitaw ang mga security guard at ang manager ng bar. Sila lang ang makakaligtas sa kanya. Gustong sabihin ni Alvin sa mga security guard at sa manager ng bar na hindi ordinaryong tao ang nakahuli sa kanya. Siya ay hindi kahit na mula sa Fey Nation, ngunit isang especially iya mula sa Fiery Wind Nation. Kung ganoon, naniniwala siyang gagawa ng aksyon ng mga security guard na ito sa halip na ituloy ang pagkapatas dito. Gayunpaman, si Alvin ay nasakaw sa oras na ito, at kahit na huminga ay nahihirapan, huwag mag-isa sa pagsasalita. Ilang pantig lang ang naibulong niya, pero hindi niya masabi ang gusto niyang sabihin. Kaibigan, kung gusto mong mag-atrociously, dapat alam mo muna kung nasaan ka. Nagalit din ang manager ng bar sa sinabi ni Dwayne. Hindi naman sa wala pang gumawa ng gulo sa bar noon, pero lahat sila ay nalutas niya. Wala pa siyang na-encounter na kasing yabang ni Dwayne. Hindi lang niya gustong lutasin ang problema, nagbanta pa siya na siya mismo ang pupunta rito. Ngayong tapos na ang courtesy, oras na para gamitin ang force. Bahagyang napaatras ng 2 hakbang ang manager ng bar. Sabay sabi niya sa mga security guard sa likod niya, takutin mo ang lalaking ito. Bugbugin mo at itapon mo. Natanggap ng mga security guard ang utos at sabay nilang tinawag si Dwayne. Bagamat ang ilan sa mga security guard ay likas na naramdaman na maaaring hindi isang simpleng tao si Dwayne, kaya naman hinanap nila ang manager noon. Ngayon, napakarami nila, samantalang si Dwayne ay isang tao lang. Hindi sila naniniwala na sa dami nila, hindi nila kayang talunin si Dwayne ng mag-isa. Tungkol naman sa mga nakapaligid na panauhin, nang makita nilang sa wakas ay mag-aaway na ang magkabilang panig, hindi lamang sila nakaramdam ng takot, kundi labis din silang nasasabik. May sumipol, may sumisigaw at nagyaya, at may nagyaya sa magkabilang panig. Anyway, andito silang lahat para manood ng show, and they were very happy to see the show. Alam din ni Dwayne na walang paraan para makipag-ayos ngayong dumating na ang mga bagay sa puntong ito. Hindi basta-basta pinapanood siya ng kabilang partido na isama si Arvin, at mas lalong imposibleng pakawalan niya si Arvin. Imposible lang na magkasundo ang magkabilang panig. At para maiwasan ang sobrang pag-aaksaya ng oras dito at magdulot ng iba pang aksidente, gusto ni Dwayne na tapusin ng mabilis ang laban. Hinarap ni Dwayne ang mga security guards ng bar, pero hindi lang siya umatras, humarap din siya sa kanila. Dapat malaman na ang kanang kamay niya ay nakahawak pa rin kay Alvin, at hindi niya binitawan. Nang makita ng mga security guard na hindi binitawan ni Dwayne si Alvin sa mga oras na ito, nakatumbas ng pagpapagamit sa kanila ng isang kamay, ipinakita nito na hindi sila sineseryoso ni Dwayne. Labis na ikinagalit ng mga security guard. Naisip nila sa kanilang mga puso na dapat nilang turuan ng magandang leksyon si Dwayne mamaya at bugbugin ito hanggang sa makita niya ang kanyang mga ngipin sa lupa. Gayunpaman, ang galit at pagmumura ay hindi maaaring mapabuti ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ang mga security guard na ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban, halatang hindi nila maihahambing kay Dwayne. Nang palapit ang magkabilang gilid ay mabilis na sumipa palabas si Dwayne. Mabilis at patago ang kanyang bilis.
Hindi man lang nakita ng security guard sa harapan ang galaw ni Dwayne bago siya sinipa. Sabay bagsak ng isa niyang kasama sa likod niya. Hindi naman nagpatinag ang ibang security guard dahil dito. Inatake nila ng suntok at sipa si Dwayne. Ibinaba ni Dwayne ang katawan at umiwas ng suntok. Sinamantala ng kanyang kaliwang kamay ang sitwasyon at tumama sa baba ng security guard. Sa isang crack, nabali ang baba ng security guard. Isang bibig ng dugo at dalawang ngipin ang lumabas sa kanyang bibig. Sa oras na ito, dumating din ang paa ng isa pang security guard. Hinayla ni Dwayne si Alvin at hinarang sa gilid niya. Sa ganitong paraan, mariing dama po ang paa ng security guard sa katawan ni Alvin, habang si Dwayne ay hindi nasaktan. Kabanata 2175. Sumigaw at nagmura si Alvin sa kanyang puso, ngunit wala siyang magawa. Siya na ngayon ang ganap na kontrolado ni Dwayne. Gumamit man siya ng buong lakas, walang paraan para makawala siya sa mga kamay ni Dwayne. Sinisikap din siyang iligtas ng mga security guard na ito. Kaya naman, maaari na lamang niyang tanggapin ang katotohanan na siya ay aksidenteng nasugatan. Hindi nagdalawang isip si Dwayne na gamitin si Alvin bilang human shield. Maraming atake ang bumagsak kay Alvin. Walang kinalaman kay Alvin ang dahilan kung bakit umatake ang mga security guard. Nais lang nilang mapanatili ang seguridad ng bar. Kaya naman, wala silang kahit katiting na intensyon na magpakita ng awa sa hostage na nasa kamay ni Dwayne. Wala rin silang kaunting pag-aalinlangan sa kanilang mga pag-atake. Dahil dito, nagkaproblema si Alvin. Habang ginagamit siya ni Dwayne para harangin ang mga pag-atake ng mga security guard ng bar, patuloy na sinuntok ng mga security guard si Alvin ng walang kaunting pag-aalinlangan. Dahil dito, parami ng parami ang mga sugat sa katawan ni Alvin. Kung hindi dahil sa lalamunan niya na pumipigil sa kanyang magsalita ng napakalakas ay mapupuno na ng kanyang mga hiyawan ang buong bar. Si Dwayne ay walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Sa kanyang palagay, hanggat hindi namatay si Alvin, ayos lang na gamitin siya para harangin ang mga pag-atake ng mga security guard na ito. At dahil si Alvin bilang isang human shield, si Dwayne ay naging mas mahusay sa pakikipaglaban, at ang kanyang mga pag-atake ay naging matalas at mas mabangis. Palalim ng palalim ang pagsimangot ng bar manager sa tabi niya. Hindi niya akalain na ganito pala kalakas ang mayabang na ito. Mahigit 10 security guard sa kanyang tagiliran ang sama-samang sumalakay, ngunit hindi nila siya kayang saktan. Sa kabaligtaran, ang nasa kamay niya ay pinalo ng maraming beses. Natural na alam ng manager ang lakas ng mga security guard sa kanyang bar. Bagamat hindi niya masasabing napakakapangyarihan nila, hindi naging problema para sa kanila na makitungo sa isa o dalawang ordinaryong tao. Ngayon, ang mga security guard na ito ay sama-samang sumalakay, at ang kanilang kabagsikan ay napakataas pa rin. Kung hindi dahil sa sobrang yabang ni Dwayne at gustong magbigay ng ilang babala sa mga hindi mapakali sa bar, hindi niya hahayaang sabay-sabay na umatake ang mga security guard na ito. Gayunpaman, ang inaakala niyang sure win situation na ngayon ang nagpasimangot sa kanya. Iyon ay dahil kahit na sa napakaraming mga security guard na magkasamang umaatake, hindi pa rin sila makakakuha ng anumang bentahe. Ito ay talagang hindi katanggap-tanggap. Kung hindi nila maaayos ang usaping ito ngayon, tiyak na maaapektuhan ang reputasyon ng kanilang bar. Sa pag-iisip nito, hiniling niya ang ilan sa mas malalakas na waiter sa bar na sumali sa labanan na may hawak na mga patpat sa kanilang mga kamay. Ngayon, hindi na mahalaga kung binubuli siya ng mga ito o hindi ng mga numero. Ang mayabang na lalaking ito ay kailangang manatili ngayon. Mapait na napangiti si Alvin na nasa sitwasyong ng bugbog nang makitang mas marami ang sumama sa laban. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o mag-alala ngayon. Originally, dapat masaya siya na mas marami ang tao sa bar. Kung tutuusin, tataas ang kanyang pagkakataong maligtas. Gayunpaman, sa labanan ngayon, sa iba't ibang paraan ay binati siya ng mga security guard sa bar. Medyo natakot na siya lalo na't nakisali na ang mga waiter at may hawak silang mga stick sa kamay. Kung sinaktan siya ng mga ito, malamang na siya ay nasa malalim na problema. Gayunpaman, kahit anong isipin ni Alvin, hindi ito makakaapekto sa kasalukuyang sitwasyon. Masasabing parehong walang pakialam si Dwayne at ang bar kay Alvin. Gusto lang umalis ni Dwayne sa lugar na ito.
Kung masasaktan man si Alvin, hindi niya iyon pinag-aalala. Tungkol naman sa bar, gusto nilang manatili si Dwayne at iligtas ang reputasyon ng bar. Kung masasaktan man si Alvin, wala rin silang pakialam. Anyway, sinubukan nilang iligtas si Alvin. Sa karamihan, hihingi lang sila ng tawad sa kanya pagkatapos. Anyway, maganda naman ang intensyon nila, at naniniwala silang maiintindihan ni Alvin. Sa makatuwid, sa ganitong paraan, ang pangunahing figure sa bagay na ito, si Alvin, ay naging isang peripheral figure. Wala siyang magawang desisyon at tanging panuurin lang ang laban ng dalawang panig doon. Walang pakialam si Dwayne sa pagdadagdag ng mas maraming tao sa bar. Sa kanyang paningin, ang mga bagong waiter na ito ay hindi kasing galing ng mga naunang security guard. Kahit na mayroon silang mga stick sa kanilang mga kamay, hindi sila gaanong banta. Wala siyang pakialam. Palibhas ay laging iniinis ng mga taong ito, nagalit din si Dwayne sa kanyang puso. Kaya naman, pabigat at pabigat ang kanyang mga atake. Dumami ang mga nakahandusay na security guard, at palakas ng palakas ang hiyawan. Sa kabilang banda, may 7 o 8 kabataan na nagiinuman malapit sa isang kanto. Kumpara sa ibang bisita na nandoon para manood ng palabas, parang wala silang kinalaman dito. Para bang hindi nila nakita ang nangyayari doon. Nagpatuloy sila sa pag-inom at tila walang pakialam sa lahat ng nasa paligid nila. Halika, inom tayo. Kinuha ng isa sa mga kabataan ang isang malaking baso ng alak at sinabi sa mga tao sa iisang mesa, "Ngayon, dapat tayong uminom ng buong puso." Kuripot din ang pinuno ng Clayton. Hindi madaling makakuha ng isang araw na walang pasok. Dapat lahat ay magsaya. Tama. After today, it will probably take at least 1 or 2 months to come out for a day off, another person said. Kawawa naman si Woodide. Nag-apply na siya for a day off, but he called back. Let's have a moment of silence for him, nakangiting sabi ng isang binata sa tabi niya. Speaking of which, hindi talaga madali para sa amin na lumabas ngayon. May malaking nangyari sa kampo. Akala ko hindi kami bibigyan ng isang day off ng platoon leader, sabi ng nagsalita kanina. Talagang kasuklam-suklam ang mga especially iyan na iyon mula sa Blazing Wind Country. Kapag nahuli ko sila, babalatan ko sila ng buhay, sabi ng isang binata na may buzz cut. Kung hindi dahil sa amin, wala kaming day off this year. Sa special period na ito, hindi talaga madaling humingi ng day off. Natatakot akong matawagan ulit kami tulad ni Woodide. Siguro kung nahanap na ng mga kapatid natin sa kampo ang mga especially iyan na iyon mula sa Blazing Wind Country, sabi ng binata na may buzz cut habang umiinom ng isang malaking lagok ng alak. Talagang hindi. Napakatuso ng mga especially iyan na iyon mula sa Blazing Wind Country. Wala kaming nakitang pahiwatig pagkatapos ng mahabang paghahanap. Uminom din ng isang subo ng alak ang nakaupo sa tabi niya at sinabing, "Nabalitaan ko na sumasakit ang ulo at nagagalit ang mga opisyal sa kampo dahil sa bagay na ito." Paanong hindi sila magagalit? Sabi ng katabi niya, sa maikling panahon, 2 beses na nasira ang kampo. Nasugatan pa nila ang iilan sa ating mga tao. Sa huli, nakatakas talaga sila. Siguradong magagalit ang mga nakatataas. Balita ko ngayon, maraming tao sa kampo ang nagsimulang kumilos. Dapat hulihin nila ang mga bastard na iyon mula sa Blazing Wind Country. Kaya lang, hanggang ngayon, may mga clues. Kagabi, I accidentally saw the company commander scoring the squad leader. Now, the higher-ups are all very angry. So, we'd better behave ourselves. Huwag na tayong patamaan sa ganitong panahon. Kung hindi, siguradong matindi ang parusa sa atin, sabi ng isang binata. Hindi ba tama? Sabi ng katabi niya, hindi mo ba nakita? Nagkaroon ng malaking kaguluhan doon. Hindi ba tayo dumaan? Natatakot lang tayo na hindi natin makontrol ang ating sarili at magdulot ng gulo. Sa oras na iyon, ang mga nakatataas ay maglalabas ng kanilang galit sa atin. Panipi, napatingin ang lahat sa lugar kung saan nagaganap ang laban. Dahil sa liwanag, hindi sila makakita ng malinaw. Bagamat alam nilang may away, hindi nila makita ng malinaw kung ano ang hitsura ng mga taong nag-aaway. Napakaganda ng ugali ng mga sundalo sa kampo, lalo na ang mga sundalo sa kampo na ito. Araw-araw, ang intensity ng kanilang pagsasanay ay napakataas. Matapos ang mahabang pagsasanay,
nakabuo sila ng isang pangkat ng mga kasanayan. Palagi nilang nais na makahanap ng pagkakataon na mag-ehersisyo ang kanilang mga kalamnan at buto. Sa makatuwid, kapag ang mga sundalong ito ay uminom ng labis sa labas, malamang na magdulot sila ng ilang problema. Tungkol sa sitwasyong ito, karamihan sa mga opisyal sa kampo ay pumikit. Ito ay dahil alam nila na ang mga sundalong ito ay may galit sa kanilang mga puso. Tungkol naman sa mga tao sa bar, hindi sila mangangahas na guluhin ang mga taong ito. Kadalasan, binibigyan nila ng alak ang mga taong ito at hinihikayat silang umalis. Kung makakita man sila ng away sa bar, sasali rin sila sa saya gaya ng iba. Minsan, kapag nakainom sila ng sobra, tutulong din sila sa side na nagustuhan nila. Kung ano ang nangyayari, at kung sino ang nasa kanan, wala silang pakialam. Pero ngayon, nang makita nila ang fighting scene, umarte sila na parang hindi nila nakita. Hindi naman sa ayaw nilang makita ito, pero dahil alam nilang hindi masyadong maganda ang atmosphere sa camp. Ang lahat ng ito ay sanhi ng mga especially iyan ng naglalagablab na wind country. Hindi nahuli ng mga opisyal sa itaas ang mga especially iyan ng bansang nagliliyab na hangin, kaya nagalit sila. Sa oras na ito, kung sila ang gagawa ng gulo, tiyak na magkakagulo sila. Ang mga taong ito ay hindi mga tanga. Kaya ngayon, wala silang kahit katiting na balak na umakyat. Habang masigla ang laban ay tahimik pa rin silang nag-iinuman dito. Hoy, hindi mo sinasabi. Ang galing talaga ng taong yun. Sa tingin ko, kung aakyat ako, makakalaban ko lang siya ng tabla, sabi ng isa sa mga kasama habang umiinom at nanunood ng laban. Sige, stop bragging. With your skills, I think that you will not be able to last more than 10 rounds against him. If it were me, I would definitely be able to beat him within 5 rounds. Walang pusong tumambad ang kasama niyang katabi. Ang talino mo ay halos pareho sa akin. Kung hindi ko matalo ang taong iyon, tiyak na hindi mo kaya, sabi ng nagsalita kanina. Kayong dalawa, huwag na kayong magmayabang. Sabi ng binata na may brush cut, pero, hindi ko alam kung sino yung taong yun, pero ang galing niya talaga. Kabanata 2176. Bagamat ang mga sundalong ito na nakasuot ng sibilyan ay hindi umahan para makiisa sa kasiyahan, at wala rin silang balak na kumilos, paminsan-minsan ay tumitingin pa rin ang kanilang mga mata doon. Bukod dito, napakalakas ng performance ni Dwayne, na natural na nakatawag ng kanilang atensyon. Kung kakaunti lang ang mga ordinaryong gangster na nag-aaway doon, baka hindi man lang sila pansinin ng mga taong ito. Gayunpaman, nang makakita sila ng isang malakas na manlalaban, natural silang nasasabik na makita siya, kaya't mas binigyan nila ito ng pansin. Hindi man nila makita ng malinaw ang itsura ni Dwayne, kitang-kita naman nila ang mga galaw nito. Sa paghusga sa mga galaw ni Dwayne, masasabi ng lahat na talagang hindi simple ang taong ito. Napakalakas niya, kaya hindi siya dapat maging ordinaryong tao. Kung tungkol sa pagkatalo sa kanya sa 5 o 10 galaw, biro lang iyon. Sa katunayan, alam ng mga taong ito na kahit harapin nilang mag-isa ang taong iyon, hindi ito magiging madali. Kung sino ang mananalo, mahirap sabihin. Tutal, hindi pa sila opisyal na nag-aaway. Sa isang labanan sa pagitan ng mga eksperto, ang isang pagkakamali ay maaaring humantong sa pagkatalo. Sa makatuwid, kahit na mayroon silang kaunting kalamangan sa lakas, hindi sila maglalakas loob na sabihin na tiyak na mananalo sila sa labanan sa pagitan ng mga eksperto. I wonder who that guy is, sabi ng isang binata. Hay nako, kung hindi dahil sa special period na hindi tayo magkakagulo, gusto ko talagang umakyat at kalabanan siya. Kahit na ang iba ay walang sinabi, ang kanilang mga ekspresyon ay nagpapakita na sila ay may katulad na mga iniisip. Ang pagsasanay araw-araw ay natural na magiging boring, ngunit kung makakatagpo sila ng isang dalubhasa at magkaroon ng isang tunay na laban, malinaw na ito ay isang napakagandang bagay. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ang mga sundalong ito, pati na rin ang mga nasa kampo, ay laging nagdudulot ng gulo kapag lumalabas sila para maglaro. Gayunpaman, alam din ng mga taong ito na ito ay isang espesyal na panahon ngayon. Ang mga opisyal sa itaas ay lahat ay nagalit, kaya hindi nila nais na magkaroon ng gulo. Kaya naman, bagamat labis silang natukso, natitiis lamang nila ito. Hoy, may problema,
Nang ang iba ay medyo nawala ng gana at napalingon sa kanila upang ipagpatuloy ang pag-inom, napatingin ang isa sa mga kabataan sa pinangyarihan ng away at biglang napasigaw sa gulat. Bakit ka sumisigaw? Ano ang mali? Medyo hindi nasisiyahang sabi ng katabi niyang binata. Masama ang loob niya nang makatagpo siya ng isang eksperto ngunit hindi siya natuto mula sa kanya. May mali, may mali. Hindi pinansin ng kausap ang katabi niyang kasama. Tumayo talaga siya at tinitigan ang magulong lugar sa harapan niya. Joseph, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ng isa pang tao. Napatingin din ang iba sa taong tumayo na hindi alam kung anong meron sa kanya. May mali, tingnan mo, ang taong nahuling sundalo ba sa kampo natin? Tinuro ni Joseph ang harapan at sinabing, ano, narinig siya ng iba at halos sabay na tumayo. Sa mga sundalo, napaka-partikular nila sa pakikipagkaibigan. Noong nasa kampo sila, kapag nakita nilang binubuli ang mga kasamahan sa labas, hindi na lang sila uupo at manunood. Bagamat walang tahasang tuntunin, ito ay isang bagay na alam at gagawin ng bawat sundalo. Kaya naman, kung nakita nila ang kanilang mga kasama na binubuli sa labas, kahit hindi sila kampo nila, basta sundalo sila, hindi sila tatayo at manunood. Kung kumilos sila sa oras na ito, hindi sila maghahanap ng gulo. Tatayo sana sila para sa kanilang mga kasama. Kahit na alam ito ng mga opisyal sa kampo, hindi sila mapaparusahan. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay medyo nasasabik. Siyempre, bukod sa excited, galit din sila sa puso nila. Ang kanilang mga kasama ay talagang binubuli sa labas, at sila ay mula pa sa parehong kampo. Katumbas ito ng pagsampal sa kanilang mga mukha. Hindi nila alam kung sino ang may lakas ng loob na gawin ito. Siyempre, ang lahat ng ito ay kailangang maghintay hanggang sa makumpirma ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Ang mga sundalong ito ay talagang pamilyar kay Alvin. Pamilyar din sa kanya ang mga sundalo sa kampo. Bagamat isang sundalong cookhouse lamang si Alvin, mayroon siyang isang squad leader na walang nang ahas na pukawin. Tinatrato pa nga ng squad leader na iyon si Alvin na parang alagad. Alam ito ng ibang mga sundalo sa kampo. Kaya naman, minsan nang sinabi ng pinakamataas na commander ng kampo sa mga sundalo na huwag pukawin si Alvin. Bilang karagdagan, mayroon lamang 2 tao sa lutuan. Araw-araw nilang nakikita si Alvin sa kantin ng kampo. Natural, hindi sila pamilyar kay Alvin. Ang mga taong ito ay hindi nakilala si Alvin noon higit sa lahat dahil alam nila na hindi sila maaaring magdulot ng gulo sa panahong ito. Kaya naman, kahit paminsan-minsan ay tumingin sila sa pinangyarihan ng away, hindi sila masyadong seryoso. Hindi nila akalain na may kinalaman sa kanila ang bagay na ito. Isa pa, madilim ang eksena at naapektuhan ang kanilang paningin, kaya hindi sila masyadong makakita. Kanina lang, hindi sinasadyang nasulyapan ni Joseph si Alvin sa kamay ni Dwayne at naramdaman niyang medyo kamukha niya ito. Pagkatapos, ilang sulyap pa siya at nakilala si Alvin. Siya talaga, bakit siya nandito? Nakilala rin ng katabi ni Joseph si Alvin. Why do you care so much? Right now, he's obvious being bullying by someone. I wonder who has the guts to actually dare to bully someone from our camp here, anang isa pang tao. Bagamat si Alvin ay isang sundalo lamang ng cookhouse, miyembro pa rin siya ng kampo. Sa labas ng kampo, sila ay kasama ni Alvin. Natural, nagalit sila nang makita nilang binubuli ang kanilang kasama. Ang mga taong ito ay hindi pa nakakakilala kay Dwayne, kaya hindi nila kilala si Dwayne. Hindi rin nila alam na ang taong ito ay especially iyan ng Blazing Wind Nation na kanilang hinahanap. Nang gabing iyon, pagdating nila, umalis na si Dwayne kasama ang kanyang mga tao. Kaya naman si Alvin lang ang nakakita sa itsura ni Dwayne. Bakit ka pa nagsasayang ng oras dito? Go! Sigaw ng binatilyong may brush cut at naunang sumugod. Naghiyawan din ang iba at sabay na sumugod. Dahil sa pag-iral ni Alvin, nagbago ang kalikasan ng bagay na ito. Ito ay orihinal na isang bagay na walang kinalaman sa kanila, ngunit ngayon ito ay nauugnay sa kanila. Nagkaroon din sila ng dahilan para kumilos. Dati, gusto nilang makilala ang ekspertong ito, ngunit dahil sa mga espesyal na pangyayari, maaari lamang silang magpigil. Ngunit ngayon, sa wakas ay hindi na nila kailangang magpigil. Kasabay nito, dahil hindi pa nila nahuhuli ang mga especially iyan ng Blazing Wind Nation, hindi lang masama ang loob ng mga opisyal sa kampo,
kundi ang mga ordinaryong sundalo ay masama rin ang pakiramdam. Pagkatapos ng lahat, 2 beses nang naglakas loob ang mga taong iyon na pumasok sa kanilang kampo. Halata namang hindi sila seryoso. Napahiya ang bawat sundalo sa kampo. Hindi nila maiangat ang kanilang mga ulo sa harap ng kanilang mga kapatid mula sa ibang mga kampo. Bawat isa sa kanila ay gustong hanapin ang mga especially iyan ng Blazing Wind Nation kahit walang utos mula sa kanilang mga nakatataas. At dahil walang anumang pahiwatig, ang mga sundalong ito ay likas na napuno ng galit. Ngayon na sa wakas ay nagkaroon na sila ng lehitimong pagkakataon na kumilos, natural na hindi sila magiging magalang. Sa pagkakataong iyon, hindi napansin ni Dwayne na sumusugod na sa kanya ang mga sundalo. Sa simula, pagkatapos magsimula ang laban, si Dwayne ay nagbigay pansin sa mga sundalo. Natatakot siya na bigla silang umatake. Gayunpaman, tahimik lang na umiinom ang mga sundalo na parang hindi nila nakita ang nangyayari. Dahil dito ay gumaan ang pakiramdam ni Dwayne kaya hindi na niya ito pinansin. Bukod dito, ang mga tao sa bar ay pawang may hawak na armas. Bagamat hindi natatakot si Dwayne, kailangan pa rin niyang mag-ingat. Kaya natural, hindi niya masyadong pinapansin ang mga ito. Bukod dito, ang mga tao sa bar ay pawang may hawak na armas. Bagamat hindi natatakot si Dwayne, kailangan pa rin niyang mag-ingat. Talagang kahanga-hanga ang paraan ni Dwayne. Kahit nakasama niya si Elvin, hindi siya nahulog sa isang hindi magandang posisyon sa harap ng pagkubkob sa bar. Sa halip, unti-unti siyang nangunguna at isa-isang ibinagsak ang mga security guard at waiter sa lupa. Sa harap ng sitwasyong ito, medyo natulala na ang manager sa mga oras na ito. Namumula ang buong mukha niya. Hindi niya inaasahan na haantong sa ganito. Sa kanyang panig, napakaraming tao ang kinubkob ang isa sa kabilang panig, at ang kabilang panig ay pinipigilan pa ang isang kamay. Hindi talaga sila manalo, nakakahiya naman. Ang mga nakapaligid na mga customer ay nanunood sa sandaling ito. Nakita nila na ang mga tao sa bar ay nabubugbog sa lupa, at lahat sila ay talagang sumisigaw at nagyaya na may pulang mukha at makakapal ang leeg. Umalangaw-ngaw ang mga sipol sa buong bar na lalong nagpulala sa mood ng bar manager. Saan nanggaling ang halimaw na ito? Paano siya magiging napakalakas? Kung alam ko lang na napakalakas niya, hindi na sana ako kumilos noon. Dapat nagpanggap na lang ako na hindi ko nakita. Grabe, ngayon sobrang nakakahiya. Reklamo ng manager ng bar sa kanyang puso. Kung nagkunwari siya na hindi niya ito nakita sa simula, ayos lang. Bagamat may ilang reklamo ang ibang mga bisita, hindi ito magkakaroon ng masyadong epekto. Si Alvin naman, wala siyang pakialam. Hindi naman niya ito kilala. At saka, parang hindi naman siya importanteng tao. Ang masama ay talagang nagdala siya ng mga tao. Noong una, sobrang tiwala niya sa bagay na ito, ngunit ngayon ay naging ganito na. Humakbang na siya pasulong. Kung ang bagay na ito ay natapos sa ganitong paraan, siya at ang mukha ng bar ay mawawala. Gayunpaman, kahit na ang manager ay lubhang nababalisa ngayon, wala siyang magagawa. Ang mga security guard sa bar ay ipinadala na, at maging ang mas malalakas na waiter ay dumating na, ngunit wala pa ring paraan upang ibaba ang taong iyon. Wala siyang ibang paraan para mag-isip ng ibang paraan. Kahit na pumunta siya sa National Guard, huli na ang lahat. Samobra ka sa sarili mo. Matapos harapin ni Dwayne ang huling tao, malamig siyang ngumuso at tumingin sa manager na puno ng pang-aalipusta. Bagamat galit na galit ang manager sa ganoong tingin, tiniis lang niya ito. Kung hindi, pakiramdam niya ay baka matamba siya sa isang suntok tulad ng mga security guard na iyon. Kabanata 2177. Namutla at namula ang mukha ng manager ng bar. Simula nang maging manager siya ng lugar na ito, hindi pa siya napahiya ng ganito. Friend, huwag kang masyadong magmadali. Huwag kang masyadong magmadali, sabi ng bar manager kay Dwayne. Ngayon, hindi na iniisip ng manager ng bar na bugbugin si Dwayne dahil alam niyang wala siyang lakas para gawin iyon. Kaya naman, ang gusto niya ngayon ay makahanap ng paraan para makaalis sa nakakahiyang sitwasyong ito. Napakaraming nanunood sa eksena. Kung si Dwayne ay aalis kasama si Arvin, siya at ang bar ay mawawala ang lahat ng mukha. Kaya naman, umaasa ang manager ng bar na bibigyan siya ng mukha ni Dwayne at huwag magmadali.
Pagkatapos, kahit kunin ni Dwayne si Arvin, hindi nakikialam ang manager ng bar. Gayunpaman, si Dwayne ay isang mapagmataas na tao sa simula. Kadalasan, magalang lamang siyang nagsasalita sa mga mas malakas at may matataas na posisyon. Kung tungkol sa mga ordinaryong tao, hindi niya ito sineryoso. Bukod dito, sinubukan siyang pigilan ng manager ng bar na ito dati. Kaya naman, hindi kailanman naisip ni Dwayne na magbigay ng mukha sa manager ng bar na ito. Hindi man lang mapakali si Dwayne sa manager ng bar na ito. Sa kanyang opinyon, ito ay isang ganap na pag-aaksaya ng oras upang makipag-usap sa mga taong mas mahina kaysa sa kanya. Marami na siyang nasayang na oras dito, kaya hindi na niya maituloy ang pag-aaksaya nito. Sa pag-iisip nito, itinaas ni Dwayne ang kanyang paa at naglakad palabas habang walang malay na nakatingin sa direksyon ng mga sundalo. Nasa awkward na sitwasyon ngayon ang manager ng bar. Ang kabilang partido ay halatang hindi nagbibigay ng mukha sa kanya. Hindi na niya kayang pigilan ang mga ito ngayon, ni hindi niya mapigilan. Kung pipigilan niya ang mga ito, walang alinlangan na siya ay magiging tulad ng isang mantis na sinusubukang ihinto ang isang karo. Maliban sa mabugbog, wala na siyang silbi. Sa kabilang banda, kung hindi niya sila pinigilan at hahayaan silang umalis ng ganoon-ganoon, siya ay lubos na mapahiya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan pa rin ang manager. Kailangan pa niyang magpakita. Kung nabugbog siya, so be it. Kung hindi siya samipot at hahayaang umalis ang kabilang partido, kapag nalaman ito ng amo, siguradong hindi siya magsasawang. Kung ikukumpara dyan, mas mabuting bugbugin. Sa pag-iisip nito, naglakas loob ang manager, tumayo sa harap ni Dwayne, at sinabing, "Teka." Ang hindi inaasahan ng manager ng bar ay nang matapos siyang magsalita ay tumayo na talaga si Dwayne. Dahil sa sitwasyong ito, bahagyang natigilan ang manager ng bar at medyo nagulat. Noong una, naisip niya na ang kanyang mga salita ay hindi papansinin ng kabilang partido. Kung tutuusin, kung husgahan ang ugali ng kabilang partido ngayon, hindi siya madaling kausap. Hindi niya inaasahan na tatayo talaga ang kabilang partido. Matapos ang bahagyang pagkatulala, tuwang-tuwa ang manager ng bar. Tila may puwang pa para sa negosasyon sa kasong ito. Kahit na kailangan niyang magbayad ng kaunti sa huli, hanggat naayos ang usaping ito, katanggap-tanggap. Natigilan nga si Dwayne, pero hindi dahil sa sinabi ng manager. Nakita kasi niyang wala na doon ang mga sundalong nakakasual na damit na orihinal na nasa parehong posisyon. Bahagya siyang nagulat sa sitwasyong ito, kaya naman siya ay tumayo. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan ni Dwayne ang lokasyon ng mga taong iyon mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nadudurog ang puso niya sa nakita niya dahil nakita niyang papunta na talaga dito ang mga iyon. Tsaka parang nagmamadali sila. Obviously, hindi sila nandito para manood ng palabas tulad ng iba. Nung nakita nung mga iyon na nakatingin si Dwayne sa kanila, parang bumilis yung bilis nila. Naintindihan naman ni Dwayne na for some reason, bigla na lang pinili ng mga taong iyon na kumilos. Obvious naman na papunta sila sa kanya. Sa pag-iisip nito, hindi na naglakas loob si Dwayne na manatili pa. Lihim din niyang sinisisi ang sarili dahil sa pagiging pabaya niya ngayon. Talagang hindi niya pinapansin ang mga galaw ng mga taong iyon sa lahat ng oras. Hindi na siya dapat nag-aksaya ng maraming oras dito. Dapat ay umalis na lang siya ng diretsyo pagkatapos maglinis ng isang landas. Hindi na siya dapat nag-aksaya ng maraming oras dito. Gayunpaman, huli na para magsisi ngayon. Nasa kanyang mga kamay na ang target, at ang mga sundalong iyon na nakasuot ng casual na damit ay sumugod na. Sa oras na ito, hindi siya maaaring magpatuloy sa pananatili dito. Siyempre, hindi na kailangan iyon. Kaibigan, ang bagay na ito. Ang manager ng bar ay malinaw na hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Akala niya pa naman ay nakatayo na si Dwayne dahil sa mga sinabi nito. Kaya naman, iniisip niya kung paano haharapin ang bagay na ito para magkaroon siya ng paraan. At the same time, gusto niyang matanggap ito ni Dwayne at huwag magalit. Magwala ka. Who knows na bago pa masabi ng manager ng bar ang nasa isip niya ay biglang sumigaw si Dwayne na nakatayo sa harapan niya at sinuntok siya. Nagulat ang manager ng bar. Gusto niyang umiwas, ngunit halatang hindi sapat ang bilis ng kanyang mga galaw. Tumama ang malakas na suntok ni Dwayne sa gilid ng kanyang bibig. Ang matinding puwersa ay nagpalipad sa kanyang katawan.
Sa kalagitnaan ng hangin, nakita niya ang dalawang ngipin na lumabas sa kanyang bibig na may kasamang dugo. Isang uli na sigaw ang lumabas sa bibig ng manager ng bar. Ang kabang-abang na sigaw na iyon ay nagparamdam sa lahat ng nakarinig na tumindig ang kanilang mga balahibo. Makikita kung gaano kalungkot ang sigaw ng manager ng bar. Gayunpaman, hindi ito maaaring sisihin sa kanya. Ang manager ng bar na ito ay isang ordinaryong tao lamang, habang si Dwayne ay isang eksperto sa mga Soldier Kings. Ang kanyang pares ng kamao ay may lakas na daan-daang kilo. Sa pagkakataong ito, ginagamit niya ang kanyang awtoridad para umatake. Natural, hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng manager ng bar. Habang sumisigaw siya, sinusumpa din ng manager ng bar si Dwayne sa puso niya. Pakiramdam niya ay baliw ang taong ito. Kanina lang ay parang may kakayanan siyang makipag-ayos pero sa isang kisap mata ay nagbago ang ekspresyon niya. Siya ay umatake ayon sa gusto niya, nang biglaan at walang awa. Gayunpaman, halatang hindi alam ng manager ng bar na ito na hindi siya sineseryoso ni Dwayne mula umpisa hanggang katapusan, at wala rin siyang intensyon na makipag-usap ng maayos sa kanya. Walang kinalaman sa kanya ang dahilan kung bakit bigla siyang tumayo kanina. At ngayon, gusto ni Dwayne na tumakas. At ang manager ng bar na ito ay nagkataong nakatayo sa kanyang ruta ng pagtakas. Sa kasong ito, paano magiging magalang si Dwayne sa kanya sa isang sandali ng desperasyon? Sa tingin mo saan ka pupunta? Sa sandaling ito, nakarating na rin sa isang lugar na hindi kalayuan sa Dwayne ang mga sundalong nasa kampo ni Arvin. Mula rito, kitang-kita nila ang hitsura ng taong nasa kamay ni Dwayne. Ngayon, ganap na silang sigurado na ang taong nahuli ni Dwayne ay si Arvin. Bagamat hindi nila alam ang pagkakakilanlan ni Dwayne, at hindi rin nila alam kung bakit gustong hulihin ni Dwayne si Arvin, siguradong hindi sila tatayo at manunood sa ganitong sitwasyon. Desidido silang iligtas si Arvin. At ang pagtakas ni Dwayne ay nakita rin ng ilang tao. Binilisan na naman nila at hinabol si Dwayne. Matapos matamba ni Dwayne ang manager ng bar ay nagmamadali siyang lumabas ng bar kasama si Arvin. Para naman sa mga kasama niya, wala siyang pakialam sa mga ito sa sandaling ito. Hanggat kaya niyang dalhin si Arvin at mahanap ang space-time key, maituturing na kumpleto ang kanyang misyon. Hindi mahalaga kung patay o buhay ang kanyang mga kasama, o kung ipagtatapat nila ang misyon. Bukod dito, sila ay pansamantalang mga kasama. Kung wala ang mga ito, maaari niyang ibahagi ang higit pa sa kredito. Sa kasong ito, bakit gagawin ni Dwayne ang panganib na iligtas ang mga taong iyon? Nang makitang nakatakas si Dwayne mula sa bar kasama si Arvin, hindi na nagtagal ang mga sundalo, at diretsyong hinabol sila. Samantalang ang mga customer sa bar, nang makitang wala ng dramang panuurin, nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa kanina. Hindi nila isinasapuso ang nangyari. Ito ay isa pang paksa upang pag-usapan pagkatapos kumain. Madalas makakita ng ganitong away ang mga madalas tumambay sa mga bar kaya walang dapat ikagulat. Gayunpaman, ang taong nagdulot ng kaguluhan ngayon ay halatang masyadong malakas. Nakipagdeal pa siya sa mga security guard at waiter sa bar. Ang ganitong uri ng bagay ay medyo bihira. Para naman sa manager ng bar at sa mga security guard na nakahandusay sa lupa at umaangal sa sakit, walang pakialam sa kanila sa sandaling ito. Paminsan-minsan, ang ilang mga tao ay tumitingin, ngunit sila ay nagbibigay lamang ng mga nakakatawang tingin. Sa loob-loob nila, paksang pag-uusapan lang ang manager ng bar at ang mga security guard. Matapos isumpa ang mga magulang at matatanda ni Dwayne sa kanyang puso, ang manager ng bar ay walang pagpipilian kundi tiisin ang sakit at tumawag ng ambulansya mismo. Pakiramdam niya ngayon ay mamamatay na siya anumang oras. Para naman kay Bill, na natamba rin sa lupa, sa oras na ito, walang nagmamalasakit sa kanya. May malay pa rin si Bill, ngunit medyo malubha ang kanyang mga sugat. Ngayon, kahit ang paghinga ay magdudulot sa kanya ng hindi matiis na sakit. Nakita rin ni Bill na nakahandusay sa lupa ang eksenang dinadala ni Dwayne si Arvin. Siya ay labis na naguguluhan. Hindi niya alam kung bakit kukunin ng especially iya mula sa Firewind Nation si Arvin. Baka gusto niyang gamitin siya bilang hostage para makatakas sa Fengli Nation. Dahil kilala si Arvin sa loob ng maraming taon, hindi inisip ni Bill na si Arvin ay may anumang bagay na pinahahalagahan ng especially iya ng Blazing Wind Nation.
Kaya naman, ito lang ang naiisip niyang dahilan. Dahil dito, mas nag-alala si Bill kay Arvin. Hindi niya akalain na magiging mabuting tao ang especially iya mula sa Fiery Wind Nation. Ngayong kinuha na niya si Arvin bilang bihag, walang kasiguraduhan na papatayin siya ng especially iya pagkatapos gamitin si Arvin. Siyempre, gamit si Arvin bilang hostage, hindi pa rin sigurado kung makakatakas ang especially iya mula sa Fiery Wind Nation. Ngayon, ang tanging nakakaaliw kay Bill ay pagkatapos na alisin ng especially iya mula sa Fiery Wind Nation si Arvin, maraming tao ang humabol sa kanya. Tila pinapanood nila ang especially iya mula sa Fiery Wind Nation. Sana, mailigtas nila si Arvin. Nanalangin si Bill sa kanyang puso. Kabanata 2178. Habang nagdadasal si Bill, ganoon din ang ginagawa ni Alvin. Nagdadasal din siya. Sa oras na ito, si Alvin ay hostage ni Dwayne at nakatakas. Hindi niya alam kung saan siya dinadala ni Dwayne at kung bakit niya ito gustong hulihin, ngunit sigurado siyang hindi siya papakawalan ni Dwayne ng madali. Si Alvin ay karaniwang nawala ng kakayahang lumaban sa oras na ito. Alam niya ito, at ganoon din si Dwayne. Sa nakaraang laban, unang nasugatan si Alvin ni Dwayne. Pagkatapos, nang makipag-away si Dwayne sa mga security guard ng bar, ginamit niya si Alvin bilang isang human shield. Sa laban, ilang beses na aksidenteng nasugatan si Alvin ng mga security guard ng bar. Ito ang naging dahilan ng patuloy na pagrereklamo ni Alvin sa kanyang puso. Hindi lamang nabigo ang mga taong iyon na iligtas siya, ngunit nasaktan din nila siya. Hindi niya alam kung dapat ba niya silang pasalamatan o sisihin. Nang ilabas ni Dwayne si Alvin sa bar ay nakita rin ni Alvin ang ilang taong humahabol sa kanila. Hindi niya nakilala ang mga taong ito at naisip lamang niya na sila ay mga ordinaryong tao. Sa bagay, maraming sundalo sa kampo, pero dalawa lang ang nagluluto. Sa makatuwid, makikilala ng mga taong iyon si Alvin, ngunit hindi sila makilala ni Alvin. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa panalangin ni Alvin para sa mga taong ito na iligtas siya. Ngayon, kung siya ay maliligtas o hindi ay nakasalalay sa mga taong ito. Gayunpaman, nag-aalala rin si Alvin. Alam niya ang husay ng especially iyang ito mula sa Blazing Wind Country. Ngayon lang sa bar ay nagpakita na naman ng lakas ang taong ito. Ang mga security guard na iyon ay marami, ngunit hindi sila katugma sa kanya. Ipinakita nito kung gaano siya kalakas. Sa makatuwid, naramdaman ni Alvin na ang mga ordinaryong tao na ito na nakahuli ay malamang na hindi katugma ni Dwayne. Sa pag-iisip nito, nag-aalab si Alvin sa pagkabalisa. Nag-aalala siya sa sarili niya at sa mga taong nasa likod niya. Kung may nangyari sa mga taong iyon, wala na siyang pag-asa. Class Monitor, ang sarap kaya kung nandito ka. Hindi maiwasang mapaisip ni Alvin. Sa puso ni Alvin, si Bernard ay isang makapangyarihang buhay. Kahit medyo matanda na siya, hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang lakas. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, isa rin siyang maimpluwensyang figure. Bukod dito, ayon sa pagkakaunawa niya kay Bernard sa panahong ito, naramdaman niyang mas malakas ang lakas ni Bernard kaysa sa kanyang nalalaman. Sa makatuwid, kahit na ang especially iya na ito mula sa Blazing Wind Country ay napakalakas, sa puso ni Alvin, siguradong mas malakas si Bernard kaysa sa kanya. Kung si Bernard ay maaaring lumitaw dito, kung gayon may pag-asa para sa kanya na maligtas. Gayunpaman, malinaw na maaaring lumitaw si Bernard dito sa oras na ito. Sa pag-iisip nito, nagkaroon din ng ideya si Alvin. Kahit na ang mga taong humahabol sa likod ay mga ordinaryong tao lamang at tiyak na hindi maaaring maging kapareha ni Dwayne, maaari silang pumunta sa kampo at sabihin sa monitor ng klase. Kung alam ng class monitor ang tungkol dito, siguradong babalik siya para iligtas siya. Napaisip si Alvin at nagdesisyon. Ano man ang mangyari, dapat niyang ipaalam ito sa monitor ng klase. Kahit na namatay siya sa huli, hindi niya hahayaang makatakas ang especially iya na ito mula sa Blazing Wind Country. Sa oras na ito, wala kay Alvin ang atensyon ni Dwayne. Sa kanyang palagay, si Alvin ay isa ng kapirasong karne sa chopping board na kayang-kaya niyang mamasa. Dati, sinasaktan niya si Alvin. Pagkatapos, siya ay malubhang nasugatan ng mga security guard sa bar. Tuluyan nang nawala si Alvin sa pananakot sa mga oras na ito. Ang inaalala ni Dwayne sa mga oras na ito ay ang mga humahabol sa likod niya.
Hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay talagang gagawa ng hakbang sa huling sandali. Hindi niya alam kung bakit nila ginawa iyon. Nakilala ba nila ang kanyang pagkakakilanlan? O sadyang kumilos sila ng buong tapang para sa isang makatarungang layunin? Hindi alam ni Dwayne, pero hindi naman talaga mahalaga ang dahilan. Anuman ang dahilan, ang mga taong iyon ay talagang naabutan siya ngayon. Sa sandaling naabutan nila siya, hindi maiiwasan ang isang matinding labanan. Sinubukan ni Dwayne ang lahat para maalis ang mga sundalo sa likod niya. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay hindi ordinaryong tao gaya ng iniisip ni Alvin. Sila ang mga elite na sundalo sa kampo ni Alvin. Ang kanilang pisikal na fitness ay hindi masama, at ang kanilang bilis sa pagtakbo ay hindi rin mabagal. Mahigpit nilang hinahabol si Dwayne, at unti-unti pang ang pinaliit ang distansya sa pagitan nila. Kung ito ay isang normal na oras, hindi masyadong malaking problema para kay Dwayne na alisin ang mga humahabol na ito ng walang dala. Kahit mga elite na sundalo sila, may gap pa rin sa pagitan nila ni Dwayne. Gayunpaman, sa oras na ito ay medyo naiiba. Nakaaway na ni Dwayne sina Alvin at Bill dati at nasugatan. Pagkatapos noon, nakipag-away siya sa mga security guard ng bar. Hindi man siya nasugatan, siguradong nakakapagod at nakakapagod. Bukod dito, mayroon pa siyang Alvin na may timbang na higit sa 100 kilo. Ang lahat ng mga salik na ito ay nagdagdag at lubos na nakaapekto sa kanyang bilis. Gayunpaman, ito ay naiiba para sa mga sundalo. Sila ay orihinal na nagpapahinga at naghihintay para sa mga pagod na sundalo. Bagamat nakainom sila ng kaunting alak, hindi man lang ito nakaapekto sa kanilang katawan. Sa katunayan, ito ay ginawa pa sa kanila sa isang estado ng kaguluhan. Natural, ang kanilang bilis ay hindi bumagal. Dahil dito, palapit ng palapit ang distansya ng dalawang partido. Nang makitang malapit ng maabyutan ng nasa likuran niya, napatikip ng ngipin si Dwayne at nagsimulang tumalikod, patungo sa mas malayong lugar. Dahil hindi maiiwasan ang away, maaari muna siyang pumili ng lokasyon. Pagkatapos ng lahat, si Dwayne ay hindi isang mamamayan ng Fengli Country. Hindi naman siya nagpupunta rito ng lantaran, kaya natural, hindi niya masyadong ma-expose ang sarili niya. Bukod dito, upang maiwasang mangyari muli ang mga katulad na bagay, pinili niya ang isang bakanting lugar sa halip na isang masikip na lugar. Sa kasong iyon, magkakaroon ng higit pang mga variable. Nang makitang lumalawak na ang paligid, biglang huminto si Dwayne at lumingon sa mga taong nasa likuran niya. Habang tahimik na inaayos ang kanyang paghinga para maibsan ang pagod sa kanyang katawan, tumingin siya sa mga taong iyon at sinabing, "Sino ka? Bakit mo ako hinahabol?" Panipi, halatang gusto ni Dwayne na huminto ng mas mahabang panahon para makabawi siya ng mas maraming lakas hanggat maaari para harapin ang paparating na labanan. Nung nakita nung mga yon na tumigil na si Dwayne, tumigil din sila. Gayunpaman, dahil sa ugali, likas nilang pinalibutan si Dwayne. Tinitigan lang sila ni Dwayne ng mapagbantay at hindi nagkusa na gumawa ng unang hakbang. "Ibaba mo ang taong nasa kamay mo," sabi ng isa sa mga humahabol, "medyo matapang ka. Alam mo ba kung sino siya? Isa siyang sundalo. Labag sa batas ang bugbugin at bihagan ang isang sundalo. Pinapayuhan ko na mabilis kang bumitaw." Panipi, obviously, itong mga taong nakahuli ay hindi nakilala ang pagkakakilanlan ni Dwayne. Inisip lamang nila na siya ay isang ordinaryong mamamayan ng Fengli Country. Binanggit nila ang pagkakakilanlan ni Arvin sa pag-asang palayain niya si Arvin. Gayunpaman, nagkamali sila. Alam na ni Dwayne ang identity ni Arvin. Kung hindi, hindi niya sana siya atakihin. Siya ay isang sundalo. "Wala talaga akong alam dito. May personal grudges lang ako sa kanya. I'll natural let him go after it's settled," ani Dwayne. "I don't care what personal grudges you have with him. Let him go now. Otherwise, you'll have to bear the consequences," sabi ng isa sa mga binata. Ang mga sundalong ito ay maaaring hindi masyadong malapit sa isa't isa sa kampo, ngunit kapag sila ay umalis sa kampo at nagkita sa labas, ang kanilang relasyon ay natural na magiging mas malapit. Minsan, ang mga kasamang ito ay hindi pamilyar sa isa't isa. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa kanilang pagkilos dahil lahat sila ay may isang pagkakakilanlan, na sila ay mga sundalo ng Fengli Country. Dahil sa pagkakakilanlan na ito, sila ay nasa parehong harapan.
Sila ay mga kasama na makatitiyak. Bukod dito, ang na-hostage ay si Arvin. Si Arvin mismo ay maaaring hindi espesyal, at ang mga sundalong ito ay karaniwang hindi nakikipag-usap kay Arvin. Gayunpaman, kahit kusiniro lang si Arvin, kasama pa rin nila ito. Hindi nila kayang panuurin ang kanilang kasama na binubuli ng walang ginagawa. Hindi man nila alam ang sanhi at epekto ng bagay na ito, hindi ito nakaapekto sa kanilang pagtindig para sa kanya. Higit pa rito, si Arvin ay may mas proteksyon na klase ng monitor cum master. Kapag nalaman ng matandang monitor ng klase na wala silang pakialam kay Arvin, tiyak na mapaparusahan sila. Kaya naman, kahit anong dahilan, kailangan nilang iligtas si Arvin. Nagkamali man si Arvin sa bagay na ito, hindi iyon isang bagay na dapat nilang alalahanin. Sige, ibibigay ko siya sa iyo, sabi ni Dwayne na may magiliw na tingin. Pagkasabi noon, hinawakan ni Dwayne si Arvin at naglakad patungo sa isa sa mga binata na parang gusto niyang ibigay si Arvin sa binata. Walang hinala ang mga humahabol sa paligid. Kung tutuusin, sa puso nila, kahit hindi naman masama ang husay ni Dwayne, isa lang siyang ordinaryong tao. Ngayong napapaligiran na siya ng mga ito, natural na hindi niya gagawin ang ganoong katangahan. Bukod dito, kung alam ng isang ordinaryong tao na binubugbog niya ang isang sundalo, normal lang sa kanya ang makaramdam ng takot. Sa makatuwid, ang kasalukuyang pag-uugali ni Dwayne ay napaka-normal sa mata ng mga taong ito. Walang anumang kaina-hinala tungkol dito. Kung tutuusin, naramdaman pa ng ilan sa kanila na sayang ang pagiging cooperative ni Dwayne. Dahil dito nawalan sila ng pagkakataon na makipag-spar kay Dwayne. Maswerte silang nakatagpo ng isang eksperto at gustong makipagkompetensya sa kanya. Sa huli, napakadali lang talagang inamin ni Dwayne ang pagkatalo. Paanong hindi nila maramdaman na sayang? Kung tungkol sa pag-atake sa isang taong umamin ng pagkatalo, talagang hindi ito magagawa ng mga sundalong ito. Si Arvin lang ang nakakaalam na hindi ganoon kadaling aaminin ni Dwayne ang pagkatalo. Kahit na kinubkob siya ng mga taong ito, si Dwayne ay hindi isang taong susuko. Dapat ay may iba siyang motibo sa paggawa nito. Kaya naman, nang maglalakad na sana siya sa harap ng sundalong iyon, ginamit ni Arvin ang buong lakas niya para sumigaw, "Mag-ingat ka." Kabanata 2179. Bahagyang natigilan ng sundalo sa boses ni Arvin. Katutubo niyang naramdaman na may mali, ngunit huli na ang lahat. Parang pinasa ni Dwayne si Arvin sa kawal, pero sa totoo lang, panakaw niyang tinamaan ng kaliwang kamay. Natigilan ang sundalo sa harap ni Dwayne at natamaan ni Dwayne. Gayunpaman, epektibo pa rin ang babala ni Arvin. Bagamat hindi inaasahan ng sundalo na aatakihin siya ni Dwayne, hindi niya namamalayan ng atensyon at gumawa ng ilang defensive posture pagkatapos marinig ang babala ni Arvin. Kaya naman, bagamat nasaktan ng suntok ni Dwayne ang sundalo, hindi ito nagdulot ng anumang nakamamatay na pinsala sa kanya. Matapos ihagis ang suntok ay hindi na nagpigil si Dwayne. Tinabi niya si Arvin at sinuntok ang mga sundalong nakasuot ng plane sa paligid niya. Bagamat maaaring gamitin si Alvin bilang isang human shield, isang karagdagang pasanin ang tiyak na makakaapekto sa mga aksyon ni Dwayne. Dati, walang pakialam si Dwayne sa mga security guard na iyon. Kung tutuusin, ang mga kakayahan ng mga taong iyon ay napakakaraniwan. Kahit may karagdagang pasanin sa kamay niya, confident si Dwayne na kaya niyang talunin ang mga taong iyon. Gayunpaman, iba ito kapag kaharap ang mga sundalong ito na nakasuot ng simpleng damit. Ang mga taong ito ay mas malakas kaysa sa mga security guard. Hindi siya magkakaroon ng problema sa pagharap sa isa o dalawa sa kanila, ngunit ang pagharap sa napakaraming sabay-sabay, maging siya ay kailangang mag-ingat. Sa makatuwid, tiyak na hindi magiging dehado si Dwayne kung mayroon siyang karagdagang pasanin. Pagkatapos ng lahat, ang isang kalasag ng tao ay hindi kapaki-pakinabang laban sa lahat. Bukod dito, si Arvin ay nasugatan ng husto at si Dwayne ay natakot na si Arvin ay mamatay kapag patuloy niya itong gagamitin bilang isang kalasag ng tao. Bago makuha ang space-time key, hindi papayag si Dwayne na mamatay si Arvin dito. Matapos itapon si Arvin sa isang tabi, nagsimulang makipaglaban si Dwayne sa mga sundalong nakasuot ng simpleng damit. Sa sandaling ito, nag-react din ang mga sundalo at kinubkob si Dwayne.
Ang mga taong ito ay halatang hindi inaasahan na aatake sila ni Dwayne. Kung tutuusin, marami silang kakampi. Kahit na may mga kasanayan si Dwayne, hindi siya maglalakas loob na atakihin sila ng basta-basta. Gayunpaman, sumalakay si Dwayne, at sa hitsura nito, papatayin niya ito. Ngayon pa lang, kung hindi dahil sa napapanahong babala ni Arvin ay grabing nasugatan ang sundalong tinambangan ni Dwayne. Gayunpaman, habang sila ay galit, hindi maintindihan ng mga sundalong ito kung bakit determinado si Dwayne na umatake. Umabot na kaya sa ganoong yugto ang personal na sama ng loob nila ni Arvin. Hanggang sa payag ba siyang kunin si Arvin kahit na ipagsapalaran ito. Bilang mga eksperto, naniniwala ang mga sundalong ito na naramdaman ni Dwayne na ang mga taong ito ay hindi ordinaryong tao. Hanggat hindi sila tanga, hindi sila madaling gagawa ng hakbang. Gayunpaman, gumawa pa rin ng hakbang si Dwayne. Ito ay ginawa sa kanila ng labis na tuliro. Gayunpaman, mabilis na naalis ni Arvin, na nakahandusay sa lupa, ang kanilang mga pagdududa. Dapat, mag-ingat ka. Ang taong ito, siya ay isang especially iya mula sa Blazing Wind Nation. Nakahiga si Alvin sa lupa, umuubo habang paulit-ulit na sinasabi sa mga sundalong nakasuot ng sibilyan, pumunta sa pinakamalapit na kampo at humingi ng tulong. Iyan ang kampo na kinaroroonan ko. Panipi, hindi nakilala ni Arvin ang pagkakakilanlan ng mga sundalong ito, ngunit nakilala siya ng mga ito at alam na siya ay isang sundalo. Kung ganoon, dapat alam ng mga taong ito kung nasaan siya. Dapat alam nila kung saan hihingi ng tulong. Siya ay isang especially iya mula sa Firewind Nation. Ang mga sundalo ay nakikipaglaban kay Dwayne, at mahirap sabihin kung sino ang nangunguna. Minamaliit nila si Dwayne. Sa kabila ng marami sa kanila, mukhang hindi dahado si Dwayne. Dahil dito, napalakas ang loob ng lahat at maingat na humarap sa kanya. Hindi sila nang ahas na maging pabaya. Gayunpaman, matapos marinig ang mga salita ni Arvin, nabigla pa rin ang mga sundalo. Hindi nila inaasahan na ang taong ito na may mahusay na kasanayan ay isang especially iya mula sa Firewind Nation. Ang pinakatinalakay na paksa sa kampo kamakailan ay tiyak na nauugnay sa mga especially iya mula sa Firewind Nation. Tutal, 2 beses nang nakapasok ang mga especially iya sa kanilang kampo sa maikling panahon. Masasabing hindi nila iginalang ang lahat sa kampo. Naging sanhi din ito ng pagkamuhi ng buong kampo, mula sa mga opisyal hanggang sa mga ordinaryong sundalo, sa mga especially iya mula Firewind Nation hanggang sa kaibuturan. Hindi na sila makapaghintay na agad silang patayin. Sa panahong ito, naging tense ang kapaligiran sa buong kampo dahil sa mga especially iya mula sa Firewind Country. Ang lahat ay nasa masamang kalagayan, at walang nang ahas na galitin ng mga opisyal na nasa itaas nila. Kasabay nito, lahat ay nag-iisip ng mga paraan upang mahanap ang mga especially iya mula sa Firewind Country. Kaya naman laking gulat nila nang marinig nilang sinabi ni Alvin na ang nasa harapan nila ay isang especially iya mula sa Blazing Wind Nation. Hindi nila inaasahan na makikilala nila ang especially iya mula sa Blazing Wind Nation na gustong mahuli ng buong kampo habang nagbabakasyon sila. Isa siya sa mga especially iya mula sa Firewind Nation na nakalusot sa kampo natin sa gabi. Ang isang sundalo ay hindi makapaghintay na kumpirmahin. Pagkatapos ng lahat, ang relasyon sa pagitan ng Blazing Wind Country at ng Fenji Country ay hindi masyadong maganda. Maraming kaso ng mga especially iya sa pagitan ng dalawang bansa. Sa makatuwid, sa Fenji Country, tiyak na mayroong higit sa 1 o 2 especially iya. Gusto talaga nilang malaman kung ang especially iya mula sa Blazing Wind Country na binanggit ni Alvin ay isa sa mga especially iya na nakapasok sa kanilang kampo noon. Maraming mga especially iya sa bansang nagliliyab na hangin. Ang mga sundalo ay higit na nag-aalala tungkol sa mga especially iya mula sa Blazing Wind Country na nakalusot sa kanilang teritoryo. Tulad ng para sa iba pang mga especially iya mula sa Blazing Wind Country, hindi pa sila nag-aalala tungkol sa kanila. Siyempre, kung hindi isa sa mga especially iya mula sa Firewind Nation ang nakalusot sa kanilang kampo, tiyak na hindi nila ito papansinin. Kaya lang hindi sila masyadong natukso. Sila na, sabi ni Arvin. Sa sandaling ito, puno ng galit ang mukha niya. 2 beses na siyang nasaktan ng mga especially iyang ito mula sa Firewind Nation. Dati natamaan ang magkabilang paa niya, at mas malala pa.
Sa puso ni Arvin, hindi na siya makapaghintay na patayin ang mga especially iyang ito mula sa Firewind Nation. At the same time, may pagdududa sa puso ni Arvin. Hindi niya alam kung paano nalaman ng mga taong nakahuli sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Hindi kaya mga sundalo rin sila sa kampo. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay malawak na kilala sa hukbo. Gayunpaman, napakakaunting mga ordinaryong tao ang nakakaalam nito. Hindi malalaman ng mga ordinaryong tao ang bagay na ito. Magaling. Matagal na naming hinahanap ang mga daga na ito. Hindi ko ini-expect na dito ko sila makikita. Excited na sabi ng isang sundalo. Kung mahuli nila ang mga especially iyang ito mula sa Firewind Country, hindi lamang sila magkakaroon ng merito, may lalabas din nila ang galit sa kanilang mga puso. Bukod dito, ang kanilang mga nakatataas ay hindi magiging masama ang loob, at hindi na nila kailangang mabuhay sa takot. Hulihin ang bastard na ito. Tuwang-tuwa rin ang iba. Ang bilis ng kanilang pag-atake ay tila nadagdagan ng 2 bingga. Sa pagharap sa sitwasyong ito, inaasahan na ito ni Dwayne. Kung tutuusin, wala siyang pagkakataong patumbahin si Arvin. Hanggat hindi tanga si Arvin, tiyak na hihingi siya ng tulong. Kahit hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng mga sundalong ito, may isip pa rin niyang humingi ng tulong sa kampo. Ang pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang especially iya mula sa Firewind Nation ay halatang mas epektibo sa pagpukaw sa damdamin ng mga taong ito. Walang balak na pigilan sila ni Dwayne. Ngayong nahuli na niya si Arvin, hindi na mahalaga kahit malantad ang kanyang pagkatao. Sa oras na iyon, kukunin na sana niya ang hiyas at aalis sa lugar na ito. Lalong tumindi ang labanan. Noong una, gusto lang iligtas ng mga sundalong ito si Arvin, ngunit hindi nila inaasahang makakatagpo sila ng isang especially iya mula sa Firewind Nation ng hindi sinasadya. Kaya naman, wala silang balak magpigil. Ang lakas talaga ni Dwayne. Kahit kinubkob siya ng napakaraming tao, hindi siya nagpakita ng kahit katiting na takot. Ang bawat galaw niya ay nadaragdagan ng pressure sa mga nakapaligid na sundalo. Bilis, pumunta ka sa kampo at humingi ng tulong. Nakita rin ni Arvin ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Dwayne. Kahit na ang daming taong kumukubkob sa kanya, hindi pa rin nila kayang talunin. Dati, akala niya ay mga ordinaryong tao lang ang mga taong ito. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kanilang mga galaw, tiyak na hindi sila ordinaryong tao. May pag-asa si Arvin sa kanyang puso, ngunit ngayon ay medyo mabigat. Wala sa mood ang mga sundalo kaysa kay Elvin dahil inaaway nila si Dwayne. Kaya naman, naranasan nila ang lakas ni Dwayne. Mas malakas siya kaysa sa inaakala nila. Joseph, ang bilis mo. Mabilis kang bumalik at ipaalam mo sa commander na may nakita kaming especially iya mula sa Firewind Nation at humingi ng tulong. Ang mga sundalong iyon ay gumawa din ng desisyon sa oras na ito. Bagamat gustong makuha ng mga taong ito si Dwayne ng personal, tiyak na magiging isang magandang tagumpay ito, at tiyak na magiging mas maganda ang kalooban nila. Gayunpaman, ang mga taong ito ay mga taong nagmamalasakit din sa pangkalahatang sitwasyon. Alam nila na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay mahuli ang especially iya ng bansang nagliliyab na hangin. Kung tungkol sa kung sino ang nakahuli sa especially iya, ito ay talagang hindi mahalaga. Kung hahayaan nilang umalis ang especially iya ng Blazing Wind Country dahil gusto nilang magbigay ng kontribusyon, hindi yun kontribusyon, kundi isang parusa. Kaya naman, hindi ito ang oras para maging matigas ang ulo. Agad na nagdesisyon ang lahat. Sige, hindi nakipagtalo si Joseph. Alam niyang hindi ito ang oras para magpanggap. Walang magandang may dudulot sa kanila na i-drag ito. Tumalon pabalik si Joseph at tumalon palabas ng battle circle. Pagkatapos noon, tumakbo siya nang hindi lumilingon. Napakabilis ng kanyang bilis. Hindi siya pinigilan ni Dwayne. Ang iba ay napuna na para kay Joseph, at nadama ni Dwayne na hindi ito kailangan. Kabanata 2200. Sa tingin ni Dwayne, hindi naman talaga kailangan iyon dahil medyo malayo ang lugar na ito sa campsite ni Elvin. Sa oras na bumalik ang taong humingi ng tulong na may dalang mga reinforcement, haharapin na ni Dwayne ang mga taong ito at umalis kasama si Elvin. Ano kayang gagawin nila kahit nandito sila? Mukhang naunawaan ng mga sundalong nakasuot ng simpleng damit ang sitwasyon, kaya pagkatapos humingi ng tulong si Joseph,
lumipat sila mula sa opensa patungo sa depensa, hindi na aktibong umaatake. Sa halip, nakatuon sila sa depensa, pangunahin sa pagtigil ng oras at maghintay para sa mga reinforcement na dumating. Napangisi si Dwayne nang makita ang sitwasyong ito. Natural na hindi niya hahayaang magtagumpay ang mga taong ito. Kaya naman mas bumilis ang galaw niya at naglabas ng suntok gamit ang dalawang kamay. Ang bilis ay napakabilis na nag-iwan ng mga after images sa hangin na parabang siya ang Thousand-Hand Bodhisattva. Natural na hindi alam ng mga sundalo kung ano ang Thousand-Hand Bodhisattva, ngunit hindi ito nakaapekto sa pagtataka sa kanilang mga puso. Hanggang sa mga sandaling ito ay napagtanto nilang mas makapangyarihan si Dwayne kaysa sa inaakala nila. Malaki ang pagitan nila ni Dwayne. Dati, talagang nagpipigil si Dwayne kapag kinubkob siya ng mga ito at hindi ginamit ang buong lakas. At ngayon, halatang naging seryoso si Dwayne at ginamit ang buong lakas. Agad nitong pinataas ang pressure sa kanila at natarante sila. Kung isa o dalawa lang sa kanila, marahil ay natalo na sila ngayon. Gayunpaman, sa ganitong paraan, nawala ang pagmamataas sa puso ng bawat isa, at sila ay naging maingat at seryoso. Gayunpaman, nasugatan ni Dwayne ang isa sa kanila sa isang palihim na pag-atake sa simula. Ngayon, isa pa ang bumalik para humingi ng tulong. Nasira ang lakas ng mga sundalong ito at halatang wala silang kapangyarihan sa harap ng matulin at mabangis na pag-atake ni Dwayne. Bagamat si Elvin ay hindi kasing galing ng mga taong ito, nakikita niya ang sitwasyon at alam niyang si Dwayne ang may kapangyarihan. Dahil dito ay mas nabahala siya dahil alam niyang hindi siya makakatakas kapag nanalo si Dwayne. Kapag nadala na siya, hindi magiging madali para sa mga reinforcement na mahanap siya kahit dumating sila. Bukod dito, aabutin ito ng maraming oras at anumang bagay ay maaaring mangyari sa panahong ito. Gayunpaman, kahit nabalisa si Elvin, wala siyang magawa dahil nasugatan siya ng husto. Hirap na siyang kumapit at hindi himatayan. Ipinakita nito na malakas ang kanyang paghahangad. Gayunpaman, magiging mahirap para sa kanya na gumawa ng iba pa. Sa sandaling ito, isang sundalo ang lumipad patungo kay Arvin. Ayaw niyang lumipad, ngunit pinalipad siya ni Dwayne. Pagkalapag sa lupa, iniluwa niya ang isang malaking subo ng dugo at ang mukha ay kasing putla ng isang papel. Hindi naman kalayuan kay Elvin ang lugar kung saan nakahiga ang sundalo. Nahihirapang gumapang si Elvin at nagtanong, "Kamusta?" Malaki ang pasasalamat ni Elvin sa mga taong ito na humabol sa kanya. Hindi alintana kung mailigtas nila siya sa huli, dumating sila para sa kanya. Ngayong nasugatan sila dahil sa kanya, labis na nalungkot at nagigilty si Elvin. "Hindi ako mamamatay," sagot ng sundalo kay Alvin, ngunit nakatutok pa rin ang kanyang mga mata sa labanan. Bakas pa rin sa mga mata niya ang pag-aalala. Sa katunayan, dahil hindi si Elvin ang mga taong ito, walang pag-aalinlangan si Dwayne kapag umaatake. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa aksidenteng pagpatay ng isang tao. Kahit gawin niya, wala siyang pakialam. Isa pa, ayaw niyang mag-aksaya ng maraming oras dito kung sakaling dumating talaga ang mga reinforcements ni Elvin. Magiging mahirap iyon. Iyon ang dahilan kung bakit naging mabigat ang kamay ni Dwayne sa labanan. Ang bawat isa sa kanyang mga pag-atake ay nakamamatay. Dahil dito, mas malala ang sugat ng sundalong ito kaysa kay Elvin. Samantala, nanganganib ding masugatan ang iba pang mga sundalong naroroon. Kaya naman puno ng pag-aalala ang mga mata ng sundalong ito. May gustong sabihin pa sana si Alvin, pero bigla siyang nakakita ng punyal sa tabi ng sugatang lalaki. Dapat ang punyal na ito ay pag-aari ng taong nasugatan, ngunit nang siya ay nasugatan, nahulog ang punyal mula sa kanyang kamay, at ngayon ay nahulog ito sa tabi ni Alvin. Nagningning ang mga mata ni Elvin nang makita ang punyal na ito. Ilang beses siyang gumalaw ng may kahirapan, kinuha ang punyal, at itinago sa kanyang mga bisig. Nawala ang kanyang punyal sa nakaraang labanan, kaya kinuha niya ito upang ipagtanggol ang sarili. Bagamat hindi niya alam kung magiging epektibo ito, mas nakaramdam siya ng kumpiyansa na may dagdag na sandata sa kanya. Ang labanan sa pinangyarihan ay umabot na sa kasukdulan nito. Sunod-sunod na hiyawan at hiyawan. Karamihan sa mga tunog na ito ay nanggaling sa mga taong humahabol sa kanya. Sa kabilang banda, si Dwayne ay parang isang masamang ahas. Ang kanyang tingin ay malungkot, ang kanyang ekspresyon ay solemna, ang kanyang mga pag-atake ay walang awa,
at ang kanyang katawan ay puno ng pagpatay na layunin. Gayunpaman, hindi siya umimik kahit isang salita. Ang mga bagay ay tulad ng iniisip ni Elvin. Hindi man mahina ang mga humahabol sa kanya, hindi sila kalaban ni Dwayne. Unti-unting natapos ang labanan, isa-isa silang natamba sa lupa. Sa kabilang banda, puno pa rin ng sigla si Dwayne na para bang walang katapusang lakas. Sa totoo lang, hindi kasing ganda ng inaakala ni Arvin ang sitwasyon ngayon ni Dwayne. Ang mga taong ito ay hindi pangkaraniwan. Sa hukbo, ang pagtutulungan ng magkakasama ay binigyang diin sa panahon ng pagsasanay. Sa makatuwid, nang kinubkob ng mga taong ito si Dwayne, tiyak na mas malaki ang epekto kaysa sa kabuuan ng kanilang mga bahagi. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay nagdulot pa rin ng maraming pinsala kay Dwayne. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng pagkatalo ay dahil siya ay kumapit. Siya lang ang nasa tabi niya. Kung matatalo siya, tapos na ang kanyang misyon. Kaya naman, kumapit si Dwayne. Hanggat kaya niyang kumapit ng mas matagal kaysa sa mga taong humahabol sa kanya, magtagumpay siya. At talagang nagtagumpay siya. Isa-isang natamba ang mga humahabol sa kanya, pero siya mismo ay nakatayo pa rin. Malamig na tinitigan ni Dwayne ang mga tao sa lupa, kasama na si Elvin. Maliban sa kanyang sarili, natamba ang lahat. Nanalo siya. Tumigil sandali si Dwayne, saka naglakad patungo sa isa sa mga sundalong humahabol sa kanya. Pagkatapos, sa gulat at galit na titig ni Elvin, sinuntok ni Dwayne ang leeg ng taong iyon. Kahit medyo malayo pa si Elvin ay maririnig pa rin niya ang tunog ng kotse. Pagkatapos, ang taong iyon ay nagluwa ng isang malaking subo ng dugo. Ilang beses na nagpumiglas ang kanyang katawan sa lupa, saka tuluyang tumigil sa paggalaw. Patay. Ito ang salitang pumasok sa isip ni Alvin. Bagaman naisip niya na ang especially iya mula sa Fiery Wind Nation ay tiyak na hindi isang mabuting tao, hindi niya inaasahan na gusto siyang patayin ng kabilang partido kahit na siya ay nanalo na. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Elvin na ang maangin na bansa at ang maapoy na hangin na bansa ay tunay na masasamang bansa. Bagamat tila pinananatili nila ang isang magandang relasyon sa ibabaw, ang magkabilang panig ay hindi makapaghintay na sirain ang isa't isa ng pribado. Sa makatuwid, ang especially iya na ito mula sa Fiery Wind Country ay walang kahit kaunting intensyon na pigilan at patayin ang mga tao mula sa Windy Wind Country. Kung tutuusin, ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Dwayne ay hindi lang dahil sa hindi magandang relasyon ng dalawang bansa, kundi dahil din sa gusto niyang maghayganti. Sa labanan ngayon, bagamat siya ang nanalo sa huli, ito ay isang Pyrrhic na tagumpay. Alam niya na siya ay nasugatan, at ang kanyang mga sugat ay hindi magaan. Ito ang kanyang unang pagkakataon na magsagawa ng ganoong mahalagang misyon, at talagang nasaktan siya sa ganitong lawak. Natural, galit na galit si Dwayne. Bukod dito, ang kanyang mga pinsala ay makakaapekto sa kanyang kasunod na mga aksyon. Siguradong hindi na kasing maliksi ang mga galaw niya. Mabuti sana kung sarili niyang bansa ito, ngunit ang susi ay nasa kaaway na siya ngayon. Kapag siya ay nahuli, ang kahihinatnan ay hindi maiisip. Kaya naman, galit na galit siya sa sandaling ito. Kaya naman, hindi niya hahayaan ang mga taong nanakit sa kanya hanggang dito. Ang asong especially iyan ng Fiery Wind Country, hindi kita bibitawan kahit maging multo ako. Nang makita ng ibang mga sundalo na pinatay nga ni Dwayne ang kanilang kasama, nagalit sila kaya namula ang kanilang mga mata. Angal nila kay Dwayne na parang mga malisyosong espiritu. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Dwayne. Hindi siya natinag. Sa kanyang palagay, ang mga dagandong na iyon ay huling sigaw lamang ng mahihina. Hindi na kailangan pang alagaan. Matapos patayin ni Dwayne ang sundalong iyon sa isang suntok, diretso siyang naglakad patungo sa ibang tao. Halika, patayin mo ako. Kung humingi ako ng awa, ako ang magiging apo mo. Nakita ng sundalong iyon si Dwayne na naglalakad palapit sa kanya. Alam niya ang gagawin ni Dwayne, ngunit walang takot sa mukha nito. Sa halip, nagmukha siyang walang pakialam. Especially iyan ng Fiery Wind Country, papatayin kita at ang buong pamilya mo. Kumunat ang noo ng ibang sundalo kay Dwayne nang makitang papatay na naman ito. Gaga! Malamig na ngumuso si Dwayne at sumuntok. Nanlaki ang mata ng sundalong iyon habang nakatitig kay Dwayne. Hinarap niya ang kanyang napipintong kamatayan ng walang takot. Tumigil ka.
Nag-react si Alvin sa sandaling ito at nagmamadaling sumigaw. Gayunpaman, halatang walang pakialam si Dwayne sa mga boses ng labas ng mundo. Hindi nabawasan ang momentum ng suntok niya. Sa isa pang tunog ng "Gotcha", isa pang sundalo ang namatay sa kamay ni Dwayne. Hanggang sa kanyang kamatayan ay nakatutok pa rin kay Dwayne ang mga mata ng sundalong iyon na para bang gusto na niya itong maalala ng tuluyan. Ang iba pang mga sundalo ay mas baliw. Pinilit nilang bumangon at patayin si Dwayne para ipaghiganti ang kanilang mga kasama. Hindi sila nag-aalala sa sarili nilang kaligtasan ngayon, ngunit hindi nila matanggap na makitang sunod-sunod na namamatay ang kanilang mga kasama sa harapan nila. Sapat na ang ganoong eksena para mabaliw sila. Galit na galit din si Alvin. Hindi na siya makapaghintay na punitan ang especially iyan ng Fiery Wind Country na ito. Gayunpaman, alam niyang walang silbi ang magalit. Wala itong mababago. Kailangan niyang mag-isip ng solusyon ngayon. Kung hindi, ang mga taong ito ay mamamatay lahat dito.